Isa pong mapagpalang gabi muli ang aming pong ipinaabot sa lahat pa rin ng sumusubaybay sa ating pong programang ito. Ito pa rin po ang Mata ng Bayan Online. Dito pa rin po yan sa Romblon News Network. At syempre, para po sa kalaban na ating po mga nanonood ngayon, muli po nating binubuksan. At ito po, para po sa inyong kaalaman, ito po ay special broadcast ang ating pong gagawin sa gabing ito. Upang maipaabot po sa ating pong mga nakikinig at mga nanonood natin ang napakahalaga pong mensahe at impormasyon na amin pong dadalhin ngayon. At una po, muli nagpapasalamat tayo siyempre sa pamunuan po ng Romblon News Network sa pag-aalala sa atin, pag-alalay sa atin ni kasamang Paul Jason Post dito po sa technical side. At siyempre, sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon, kasama po natin muli ang ating pong regular na partner dito sa panel. Yan po ay walang iba kundi ang ating pong kasamang si Ka Wilson Fortaleza. At bago po ang lahat, kami po ay bumabati ng maligayang bagong taon sa lahat-lahat. At happy Three Kings na, lagpas na. So happy Valentine's na lang in advance. So partner, Ka Wilson, magandang gabi. Magandang gabi partner. No? Magandang gabi partner, magandang gabi sa ating mga panauhin dito sa ating palatuntunan. Special edition. Magandang gabi kay Mayor Greggy at sa ating konsehal sa Bayan ng Romblon, SB Lindon Molino. Kajon, okay na ba yung yung magandang ating talakayan ngayon kaya hindi pwedeng hindi makasali yung magandang boses mo ngayon kaya subukan natin mamaya, no? At sa ating mga kababayan, special edition po ito. Hindi ito, bagamat wala tayong programa nung nakaraang Sabado, pero mabuti na lang at mayroon tayong special edition na ito ngayon dahil mayroong mga mahalaga at importanteng mga tatalakayin na issue kaugnay nitong naka-anunsyo sa Facebook page ni Kawe tungkol dito sa People's Initiative na pinalalaganap ngayon, hindi lamang sa Romblon kundi sa buong bansa. So magandang gabi po sa inyo. Alalayan niyo po kami, samahan niyo po kami sa talakayan hanggang sa matapos po ito ngayong gabing ito. Okay. So kasama rin natin sa panel nga tulad na binabanggit ni Ka Wilson, ang ating pong regular partner dito, si Kajon Pidakan. Kajon, try mo nga kung okay na yung audio mo. Nakamute ka. Live ako? Live. Medyo garalgal para po sa kapakanan na ating po mga nanonood ngayon, mga sumusubaybay ngayon. Medyo nagkaroon po ng technical problem ang audio ni kasamang John Pidakan. Anyway, tuloy pa rin po tayo at nandyan pa rin po yan hanggang sa tayo pa matapos. At tulad na binabanggit, kapiling po natin dito ang isa sa mga nag-request dito na magkaroon po tayo ngayon ng talakayan. Ito po gagawin po nating healthy discussion po itong ating talakayan ngayon. Ang purpose po natin dito, ang pangunahing pong layunin natin ay makapagbigay po tayo ng impormasyon, tamang impormasyon sa ating pong mga nanonood para po mag-guide sila sa tulad nga ng nababanggit, doon po sa mga pinaiikot na mga pinapipirmahan na petition yan, kung ano ba talaga, kung hanggang saan ba, at ano ba talaga, pipirma ba tayo o ano ba talaga ang motibo nito. So yun po ang ating tatalakayin dito. So kapiling po natin sa panel, si Mayor Greggy Ramos ng Bayan po ng Kahijukan bilang isa rin po sa ating resource speaker. Mayor Greggy, magandang gabi. Welcome back. Magandang gabi po Kawe at sa lahat po ng sumusubaybay po sa inyong programa, sa lahat nanonood sa Romblon News, mga kasama po natin sa panel, siyempre kay Nong Lindon, si SB Lindon ng Romblon, naging kasama ko rin po yan sa PCL, at siyempre ka Wilson, ka June, sa lahat po ng maantabay sa issue na ito. This is the proper time na mag-usap-usap tayo at magmuni-muni kung ano po ba ang magiging interpretasyon, stand natin kung pipirma ba sila o hindi. This is a good opportunity for them to be educated regarding sa issue na ito. Okay. So maraming salamat Mayor Greggy sa oras. At tulad na nababanggit, kapiling din natin bilang resource speaker ngayon ang isa sa mga hinahangaan natin ito mula noon hanggang ngayon at kasalukuyang sangguniang bayan ng Romblon
wala pong iba yan, kundi si Kunsihal Lindon Molino. Partner, magandang gabi. Go ahead, Lindon, go ahead. Magandang gabi, Kawe. Magandang gabi, Ka Wilson, kay Mayor Greggy, saka kay Kajun. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapagpakinig. Okay. Para po sa kalaban ng ating pong mga nanonood ngayon, ang gagawin po natin ay paikot po tayo ng ang format po natin. Maglalatag po tayo ng unang preparatory statement ng ating mga kasama dito ngayon. Siyempre, isa-isahin po natin yan. And then, after po ng isa, pasasagutin natin ang bawat isa rin para mailabas din nila ang kanilang mga kasagutan o saloobin sa issue na tinatalakay. Pero bago pa mo yan, bibigyan ko muna ng pagkataon si kasamang Wilson syempre para magdagdag pa ng ilalatag natin ng mga sistema. Partner. Sige partner, at mukhang bagong-bagong balita itong mga kumalat. Nauna sa social media syempre bago lumabas sa mainstream media dahil sa mayroon ng mga nagsalita tungkol dito sa People's Initiative, lalo na si Congressman Ed Selagman dahil sa distrito niya mismo nakita at nasaksihan yung sinasabi niya, yung kanyang allegation na sinasabi niya na mayroong People's Initiative na ginaganap ngayon pero binibili yung People's Will. So malaki kaagad na kontrobersya yung na-create nitong statement ni Kong Edsel dahil nga kung People's Initiative ito, bakit may bayad? Marami pang social media post na nakalagay na ang ginagamit para sa pagpapapirma ay yung pamimigay ng AIX. Tupad sa AIX ay ginagamit bilang plataforma para isama yung mga forms para papirmahin yung mga tao dito. So isa itong controversial na initiative, bagamat hindi ito bago. Kasi hindi naman bagong proposal ang People's Initiative. Panahon pa ni FBR, kung maalala nyo nung 1992, ay pinasimulan na itong prosesong ito at hindi nga lang natuloy. At marami pang initiative hindi rin natuloy. So sa pasimula siguro partner, ako siguro maglalatag na ako ng sarili kong bottom line sa issue na ito. Baka dito sa bottom line na ito, pwede naman tayong magkasundo even with Mayor Greggy. Kasi nga ako mismo ay naniniwala na ang konstitusyon ay hindi isang sagradong dokumento. Ito ay napapalitan, ito ay na-amend, ito ay nababago, mas napapaganda. Kaya nga't mayroon tayong provision sa konstitusyon kung paano itong babaguhin. So, ang pinakamaganda nga dyan ay yung Constitutional Convention na paraan. Okay? Yung CONAS naman na paraan ay yan yung pinaka-controversial na laging paraan. Diyan nagkakabangga-bangga yung dalawang Houses of Congress natin dahil yung Constitutional Assembly na pinaplano ay laging may banggaan sa pagitan ng Kongreso at ng mga senador. At tingin ko yun yung bago dito sa panukalang ito sa People's Initiative kasi ang balak baguhin dito sa People's Initiative based doon sa mga kumalat na form ay amending the manner of amending the Constitution. I-amend yung paraan ng pagbabago sa Constitution. Pero ito ay sa pamamagitan ng CONAS, but this time, ang pagbabago ay sa pamamagitan na ng pagboto ng Congress voting as one. Kasi dito sila nagbabara lagi. Dito sila nagbabara lagi. Dahil kailanman ay hindi umoo ang Senado. Mula nung 1987, nung magkaroon ng konstitusyon, kailanman ay hindi pumayag ang ating Senado na kumailalim sila sa majority o tyranny of votes ng Kongreso, House of Representatives. Yan ang problema dito. Kasi mayroon tayong upper house at mayroon tayong lower house. So ngayon yung initiative ngayon. So magandang talakayan ito. Kaya binanggit ko na kaagad yung bottom line na ako ay hindi sarado sa akin ang pagbabago ng konstitusyon. Lahat ng bansa ay nagbabago ng konstitusyon. Ang tanong na lamang ngayon ay, ito ba ay nararapat? Tama ba ang paraan? At ang pinaka-importanting tanong, ano yung binabago? May pakinabang ba tayo dito sa binabagong ito sa kabila ng napakaraming problema ng bansa? Yun ang aking paunang mga tanong dito sa isyung ito na maganda nating talakayin sa susunod na mga minuto o oras ng ating talakayan. Okay. So, bibigyan natin bigyan natin ngayon ang unang magpapaliwanag at magbibigay ng kanyang opinion si Mayor Greggy kasi para may background lang na konti,
nabasa ko yung post ni Mayor Grigi. Nag-comment ako doon and then yun nga, nag-message siya sa akin na kung pwedeng magkaroon nga ng talakayan tayo tungkol dito. At sabi ko, pwede, isi-set natin yan. So bilang unang panimula ni Mayor Grigi, Mayor, ang iyong stand sa isyong ito ng charter change. Go ahead. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Actually, estudyante pa lang po ako ng abogasya, nag-aaral pa lang po ako. Laging bukang bibig ng mga profesor ko dati na siguro na pinag-aaralan namin ng konstitusyon, sabi sa amin na aming mga profesor, darating ang panahon na kailangan ng palitan ang 1987 Constitution. At naniniwala ako na kailangan talaga, no, may amyendahan na sa ibang mga provision sa nakapaloob sa ating 1987 Constitution. Nagkataon na ang issue na ito ay nabuksan muli ng andito tayo sa sitwasyon na ito. No? Ibig sabihin ito yung pagkakataon para pag-usapan ang mga bagay na ito. Kaya personally po ay sinusuportahan natin ang lahat ng aksyon at movement, no, para mabigyan ng pagkakataon na pag-usapan ang pagbabago po ng Constitution. Actually, tungkol po dun sa papel na kumakala, ang pinag-uusapan pa lang po dito yung isang article po ng provision sa Constitution. Ito yung article, kung di ako nagkakamali, 17, yung amendments and revisions. 17. Nabanggit na nga po ni Ka Wilson kanina, no? Ang naging issue dito sa charter change na ito, pagdating sa Senado, hindi talaga maating yung 3/4 votes. That's the reality. No? That's the reality. Kasi yan po ang interpretasyon ng ating mga kapitag-pitagan na mga senador. Nabanggit na nga po ni Ka Wilson, Houses of Congress. No? Ibig sabihin, the Senate and the House of Representatives must be considered as one as a Congress. But due to circumstances, due to many interpretation, ang interpretasyon ng mga senador, yung kailangan i-secure yung 3/4 votes sa House of Representatives at kailangan i-secure yung 3/4 votes sa Senate. Once na-secure mo na yung 3/4 votes sa House of Representatives na 250, kailangan mo naman i-secure yung 3/4 votes ng 24 sa Senate. So ito ang nagiging issue matagal na hindi nare-resolve at ang dahilan kung bakit naging flat ang gulong ng charter change. So by virtue of this people's initiative, ito ang sinusulong po natin. Actually narinig na po natin ito ng December pa lang. Ang isinusulong pa lang po natin through people's initiative, klaruhin ang definition kung ano po ba ang ibig sabihin ng Congress. So sa isinusulong po ngayon at sinusuportahan po ni Mayor Gregi na maging klaro na ang parameter. Kumbaga, pag sinabi nating Congress, 3/4 of its members, kasama po ang 250 ng mga congressman, plus yung 24 na mga senators equals 274, assuming na 250 ang bilang ng House of Representatives. Doon po tayo kukuha ng 3/4 votes. And once they will vote jointly, no? Magsasama ang Senado at ang House of Representatives at kukunin natin ang 3/4. At once na makuha po natin yung 3/4, doon po magsisimula ang usapin ng pagbabago ng Constitution. Tama rin po yung sabi ni Ka Wilson, ano po ba yung mga babaguhin? Ano po ba ang masasaklaw sa mga babaguhin sa provision ng Constitution? Ito po yung unang hakbang para malaman natin kung ano po ba yung mga babaguhin natin sa Constitution na ito. Sapagkat kung wala po ang People's Initiative na ito na maging malinaw at klaro, ay hindi po aandar, no? Hindi po uusad ang usapin ng charter change. In fact po, sa lahat po nanonood, para malinaw lang po, itong pinapapirmahan po, hindi po to automatic na binabago na po agad natin ang buong konstitusyon, tulad ng kinakatakot ng lahat. Isang provision lang po ng konstitusyon ang binabago natin. At ito po ang maging malinaw na ang Senado at ang Kongreso ay sabay na buboto upang makuha ang 3/4 votes at masimulan natin ang hakbang para baguhin ang konstitusyon. Yun lang po ang pinag-uusapan dito.
kung ano man po ang babaguhin pagkatapos po natin ma-secure ang 3/4 votes. Hindi pa nga po natin alam kung makakasecure tayo ng 3/4 votes sa House of Representatives plus the Senate, no? Assuming that they are 274. At kung sakali man pong may babaguhin man, no? May babaguhin sa mga provision, no? Mamaya siguro madidiscuss natin bakit kailangan baguhin. Pero ito lang po, yung parameters. Kung may babaguhin man po sa konstitusyon natin, babalik po ito sa taong bayan. Magkakaroon pa po tayo ng plebisito, no? Dito tayo mag-uusap kung base sa draft na bagong konstitusyon, sa mga pagbabago sa konstitusyon, doon tayo boboto. Actually sa plebisito, dalawa lang ang pagbobotohan natin. Yes or no. Payag ba tayo o hindi? Sa ngayon, ang hakbang pa po ng ginagawa natin ay maamyendahan ito through People's Initiative. Ulitin ko po. Ito po ang unang hakbang para pag-usapan ang kung ano man ang babaguhin po sa ating konstitusyon. Pero hindi po ibig sabihin na dahil sa perma po na ito, dahil po sinusulong po nito, automatic may kalayaan na ilagay sila kung ano man ang ilalagay nila sa konstitusyon. Nasa atin pa rin pong taong bayan ang huling alas, ang huling salita, kasi dadaan pa po ito ng plebisito ang konstitusyon ng mga probisyon na babaguhin natin sa 1987 Constitution, at nasa kamay pa rin po ng taong bayan. Pero hindi po yun mangyayari kung hindi po natin ito sisimulan sa first set na ito. Ito yung baguhin yung section, yung Article 17, no? Section 1 ng ating Constitution. Okay. So maraming salamat ha, Mayor Griggy dyan sa panimulang one mo na yan, statement. Ngayon, bigyan ko lang ng para sa kaalaman ng ating mga nanonood ngayon. Una, hindi po illegal ang People's Initiative. Nasa batas po yan. Provided, talagang galing sa tao yan. Kasi pag sinabi mong People's Initiative, galing sa mamamayan. Pero kasi kung ang i-initiate niyan ay mga politiko sa likod, mukhang doon unang-una magkakaroon ng pagdududa ang ating taong bayan. At siyempre, hindi yun yung sinasabi sa batas. But anyway, mamaya sa second round, mahihimay natin yan ang gusto. This is only first round ng ating pong talakayan. So bibigyan natin naman ngayon ng pagkakataon siyempre si Konsehal Lindon Molino upang ihayag ang kanyang saloobin tungkol po dito sa issue na ito ng charter change. Kalindon, go ahead. Go ahead na. Good evening po. Hello. Go ahead. Kalindon, go ahead. Kahapon po ay may ilang mga barangay kagawad dito sa aming bayan at maging sa Sibuyan na nagsusumbong na merong isinusubo na mga papel at pinapapirmahan daw ito sa kanila. Ang kota sa kanila ay 300 ang bawat barangay. At nang humingi ako ng kopya, ni-screenshot nila, pinadala, ito yung nakalagay na we are aware that the petition shall be filed with the Commission on Elections for the proposal to amend Article 17, Section 1, Paragraph 1 of the 1987 Constitution through People's Initiative. So binabasa ko ito, parang lumalabas circuitous yung approach nila ngayon, no? Na kasi di ba may 3 modes of amending the Constitution? Yes. Una yung CONAS, Congress constituting itself into a assembly, a constituent assembly. Tapos by constitutional convention. Pangatlo yung direct initiative, yung through People's Initiative. Na palagay ko ito yung ginamit ni Lambino na sumemplang sa Supreme Court for lack of enabling law. So nandito na naman tayo at ito nga ang kinakasangkapan nila, ang mga barangay officials na naguguluhan sa sitwasyon. Kasi ang iba ayaw sumunod. Pero may mga kung anong mga blandishments na sinasabi ganito ganire para sila mapilitan na magpapirma ng mangalap ng 300 signatures. So kahapon nag-post ako sa Facebook na ganun na
nandito na naman tayo. Church season is with us again. Yan ang Okay. Pero ako talaga personally, sa tingin ko hindi ka kailangan na mag-amend at this point in time. Kasi marami tayong problema eh. Damo kita yung problema, kamahimahay ang bugas, kamahimahay ang mga balakyanon. Damo problema ng aton banwa, ng aton nasyon, tapos diari na naman kita sa pag-aminda ng constitution. Ay ano ang yarada? Anong hihita da ni Juan de la Cruz daw ya da bayakag. Ini siguro ang inda naman ina-target naman ini, kaya deklaro dire. Ang inda din ginahimo duha ka eskalon. Una anay tulion ninda atong mode of amendment. Tulion ninda para magaluya. Mabaklid ang kamot ng Senado. Pag nabaklid ang kamot ng Senado, di lulumuson sinda ng 200 mahigit nga mga congressman sa lower house. Kasi voting jointly na ang nakabutang ring proposal. So ay masusunod gid ang buot. Ninda, pag nasunod ang inda buot, ano nga mga proposal ina? Yan ay katapusan nina nga mga amenda ang inda hihimon. Tutos-lion ninda ang 60-40 nga equity sa konstitusyon. Tutos-lion ninda kung anong mga palawigon ng inda mga termino. Kung ano. Walang katapusan yan. Very very dangerous ang ginagawa ng House leadership para sa akin. Okay. So, ayan, sa atin pong mga nanonood, medyo first round pa lang po yan at mainit na po yung ating talakayan. So, si kasama John, nakatawa, pero ang boses kasi dito, medyo garalgal eh. Sana mabigyan natin ng pagkakataon din ito. Hindi lang magkaintindihan eh. Mayroon itong sasabihin sana. Kaya lang ay talagang... nag-research pa yan, partner. Nag-research pa ito. Supposed to be para mayroon siyang maibahagi ngayon sa atin. Nagkataon lang na ang audio niya ngayon ay talagang hindi natin maintindihan. So, kasama John, medyo manood at makinig ka lang muna. Sakali bang importante ang iyong sasabihin, mag-butt-in ka lang at pagtsatsagaan namin na pakikinggan kung ano ipaparating mo. So, that is the first round na ating pong talakayan. Ngayon, nailatag na natin yan at alam na natin na yun na nga, may mga ganon. Siyempre, alamin natin. Una, ano ba ang mangyayari kung matuloy nga ito? So, nabanggit ni Calindol na magkakaroon ng at bilanggitin ni Mayor Grige na ito initially gagawing isa ang Senado at Kongreso. So dahil nga kung mapansin natin dati-dati pa, hindi talaga ayaw talaga from the start ng Senado. Ang Congress pa nga may mga pagkakataon pa na medyo pabor na talaga magkaroon ng tsatsa. Pero ever since ang Senado, ngayon in order na, tama yung binabanggit ni Calindon, in order na ma-overshadow yan si Senado, totally, kumbaga, hindi ka namin makaya, gagawan ka namin ng scheme ngayon. So, voting as one tayo. So, yun ang mangyayari. At siyempre, dahil voting as one, paramihan ang boto ngayon. Ay automatic, 24 lang sila compared mo doon sa 213. So, outnumbered ka agad. So, ito yung issue Ngayon, balikan muna natin kung ano ba yung pinaiikot talaga na ito na papel. Babasahin ko lang para sa kapakanan ng ating mga nanonood at sa ating mga kasama dito para dito natin paikutin kasi nga nailatag na natin yan. Paikutin natin base mismo dito sa papipirmahan na papel. Siyempre ito ang magiging basis ng pagpirma ng mga supposed mga petitioner. Babasahin lang natin itong portion. Article 17. Amendment or revisions. Section 1. Any amendment to or revision of this Constitution may proposed by number 1, the Congress upon a vote of 2/3 votes, 3/4 of all its members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives or wala na putol na XXX. Ang karugtong na paragraph nakalagay rito, we fully understand the proposition, the rationale, its advantages, as well as its consequences.
and effects as we have read the full text and contents thereof, which were explained to us in our dialect, ha? Medyo maliliit ang word or in a language known to us. We know that our signatures constitute our approval of the proposed constitutional amendments and and consent to the filing of the instant petition. Further, we hereby authorize Attorney Anthony A. Abad et al. To cause the filing of the petition and perform any and all acts necessary in furtherance thereof. So yun yung content, ha? Tapos province, city, legislative district, barangay, name of petitioners, so your name, address, precinct number, at signature. Ito ha, ilalatag ko sa inyo mga kasama, no? Ano itong sinasabing we fully understand the proposition? Nasaan yung proposition? Nasaan dito yung proposition na uunawain ng ating mga mamamayan para pirmahan nila? Considering na ito ay napakalinaw sinasabi, naintindihan daw nila ang consequences at benepisyo. Ang tanong ko sa ating lahat, nasaan ang consequences at benepisyo nitong pinapipirmahan na ito? Unahin ko siguro muna si kasamang Wilson. Partner. Sige, partner. Actually, ayaw kong pumasok sa detalye ng legalities nung paano itong voting as one, voting separately. Kasi naging subject na yan ng maraming debate sa Kongreso mismo, sa loob mismo ng Kongreso dahil marami ng pagtatangka na i-amyenda nga itong Constitution. Hanggang sa panahon ni President Duterte na mayroon silang initiative noon pero hindi sa pamamagitan ng kundi hindi constituent assembly kundi CONCON. Pero dahil sa ang issue ay federalismo, so yun ay hindi rin natuloy, di ba? So kapag ako pagtatanungin mo, partner, anong pinakamagandang mode? Sa pagbukod sa mamaya ko nababanggitin kung ano yung mga nararapat na baguhin o kaya anong dahilan bakit kailangan itong baguhin. Anong pinakamagandang mode ng pag-amend sa Constitution? Para sa akin, partner, ang pinakamaganda ay CONCON. Kasi ang CONCON supposed to be is non-partisan. Anong ibig sabihin? Ang gagawa, mag-aamyenda ng konstitusyon ay walang partisanship. Yun ang pinakamaganda. Pangalawa, elected by the people. For that purpose alone. Diba? Para i-elect sila ng tao para sa napakalaki o napaka-importanting trabaho para baguhin ang konstitusyon. Hindi katulad ng mga congressman ngayon, hindi katulad ng mga senador ngayon na binoto sila ng mga tao hindi dahil sa ganung kadahilanan. Although may motive yun May motive yan siyempre. Kaya nga. Okay. Sige. Bakit ko ayaw pag-usapan yung legalities na ito? Sigurado ako itong People's Initiative na ito ay sasampa na naman sa Supreme Court ito. At napagdesisyonan na ito sa maraming pagkakataon, at least dalawang pagkakataon. Yung binabanggit ni kasamang Lyndon kanina, Lambino case, Santiago case. Yung panahon pa ni Miriam Santiago. Yun ay kontra doon sa People's Initiative nung panahon ni Ramos, no, dahil nga magkalaban yung dalawang politikong ito. So, nung People's Initiative na ito ay ginagawa sa pamamagitan nitong paraan na ito ngayon, ay tama yung sinasabi ni Konsehal Lyndon kanina, may pagka mapanganib dahil baguhin natin ito, buksan natin tong susi na ito, di ba? Mare-raid na natin yung loob ng konstitusyon. Ganun ang ibig sabihin noon di ba? Kasi matibay yung susi sa ngayon di ba? Lalo na't ang nakabantay mismo ay mga senador dahil ayaw nga nilang sapawan sila ng mga congressman, di ba? So, kapag na-unlock na yung susi na yon at yun yung pinopropose itong initiative na ito, may nabanggit yung provision kanina, partner. Yun ang gustong baguhin. Kapag nabuksan na yon, anything under the sun na ang pwedeng baguhin. Kasi nga, voting as one. Ngayon, kung practice naman sa ngayon, kung undefined, hindi naman ako naniniwala dun sa sinasabi ni Mayor Greggy kanina, na undefined ngayon ang function ng Senate at ng House. Hindi totoo yun dahil defined ang function nila ngayon.
Di ba? Kaya nga may upper house at may lower house. At sa maraming pagkakataon, voting separately sila. Ano mga example niyan? National canvassing. Ano pa? Kapag nag-declare ng giyera, magboboto sila separately. Di ba? Kapag magde-declare ng martial law, boboto din sila separately. Yan ang practice, yan yung tradition ngayon ng ano. Yan ay nakalagay sa ating konstitusyon na hindi sila sabay na boboto. Okay? Kung nakakapanood tayo ng national canvassing ng boto sa presidente at sa vice presidente dahil kinakanvas ito ng Kongreso, hindi sabay na bumoboto ang Kongreso, ang House, di ba, saka ang ano. Although sa pareho silang magkasabay sa session, magkaibang bumoboto ng separately ang representatives ng Senate doon sa national canvassing. So ganun ang proseso ngayon. Yun yung babaguhin, no? Kapag binuksan itong amendment na ito na ganon through the People's Initiative, sa lahat na ng pagkakataon ay parang wala na tayong Senado. Tama? Kasi nabago na siya. Magiging useless ang Senado kasi yun na yung kanyang ano, wala nang bakit pa may hiwalay na building? Bakit pa may hiwalay na budget itong Senado kung pareho lang magiging unitary na ang paraan ng pagdidesisyon nitong ating Congress? Okay. So yun yung una kong issue. Pangalawa, People's Initiative. Baka ito ang walang definition sa ngayon. Bagamat nakalagay yan sa Constitution, walang definition ito bukod sa walang enabling law. Sa akin, malabo ang definition ng People's Initiative na ito. Lalo na kung sa mga nakaraan, by experience, ang initiative na ito ay hindi naman talaga totoong initiative ng taong bayan. Walang basihan. Kailan nagkaroon ng initiative ang taong bayan para dito? Galing lahat sa politiko ang initiatives na ito eh. Diba? Lahat ng kasaysayan natin ng initiative, puro galing sa kanila. At nung binasa mo kanina, di ba, na binibigyan natin ng kapangyarihan si Attorney Abad. Sino yun? Kaya nga. Sino yon? Kilala nyo ba yon? Mayor, kilala nyo ba si Abad? Yes, kilala definitely. Nyo ba si Attorney Abad? Ikaw ba, Kajun, kilala mo si Attorney Abad? Yes, definitely. Pag hindi nyo nasusubaybayan yung issue ng charter change, malamang hindi nyo kilala siya. Ay, kaya nga. You must research it very well. Okay, so kilala ba siya ng registered mga signatories? Voters? Ng mga signatories? Kilala ba siya? Meaning, kaya ko ina-argue yon kasi nga totoo naman, aminin na natin ito. Huwag tayo magsinungaling sa ating sarili. This is not a people's initiative, period. Hindi ito people's initiative. Kasi pag people's initiative, dapat nanggagaling ito, di ba, sa totoong inisyatiba ng mga organizations, ng mga civil society organizations, etc. Pero pag politiko, ang nagtulak nito, paano? Anong definition natin ng people's initiative? Di ba? Okay. Kaya nga, binigyan na natin ng pagkakataon yung Congress mismo, di ba? Through CONAS, binigyan natin ng pagkakataon na iboto ng tao yung mga representatives through a CONCON, di ba? Ay pati ba naman itong dito sa People's Initiative? Ang initiative ay hindi pa rin galing sa tao. Ang initiative ay galing pa rin sa kung sinong kapangyarihan ang nagtutulak nito. So, kaninong initiative? Yun ang tanong. Kasi may survey partner, kaya ipinost ko sa Facebook ito. Mayroong survey, di ba, ang Pulse Asia. At paulit-ulit ito, every quarter nagsa-survey ang Pulse Asia. Anong nakalagay sa Pulse Survey? Ano ang most urgent concern ng mga Pilipino? Wala sa listahan ang charter change. Yes. Anong nasa listahan? I-control ang inflation. Anong nasa listahan? Itaas ang sweldo ng manggagawa. Ano ang nasa listahan? Di ba? Gumawa ng trabaho. Yun ang mga nasa listahan. Yun yung concern ng mga Pilipino. Wala sa listahan ang charter change. At sa paulit-ulit na survey, majority ng mga Pilipino ay hindi pabor sa pagbabago ng konstitusyon. So saan ang gagaling yung initiative? Yung clamor, kung may clamor man lang, at least kung makita ko yung elementong yon, at least maniniwala ako, no, na hindi pwedeng pigilan itong initiative na ito dahil totoong clamor ito. Totoong kagustuhan ito. Hindi ko pipigilan yan. Baka samahan ko pa. No? Baka samahan ko pa. Bakit? Naghahanap ang tao ng pagbabago eh. 'Di ba? Naghahanap ang tao ng gustong baguhin sa konstitusyon eh. Kung 'yun ay makikita ko sa ground, makita ko sa sarili kong barangay 'yon, makita ko dito sa mga komunidad na ino-organize namin na may ganong pagnanais ang mga tao. Napakalalim o napakainit na pagnanais.
ay baka si Ka Wilson ay mapasama pa dito sa People's Initiative na ito. Kasi Okay. baka tama yung kagustuhan ng mga tao dahil sila mismo ang may kagustuhan eh. Di ba? So ako hindi ako naniniwala dito sa People's Initiative as a genuine, true initiative na nanggagaling talaga sa ibaba. Okay. So, mukhang nag-message sa atin si Mayor Griggy, nalubat daw siya eh. Ang alam ko, dala-dalawa cellphone niyang nakasalang eh. Biglang sumabay yata ng lubat. Nag-message sa atin eh. Anyway, mayroong message. Babalik naman siya. Hintayin natin ha. Hintayin natin. Importante siya dito, di ba? Dahil yes. At siya nag-request nito. Partner, Yan, ganda mo ng boses. Hindi yan People's Initiative yan. Congressman's Initiative yan. Yan, ang sinasabi natin sa hula, si Kajon. Maganda ang boses mo ngayon. Kasi kung tutusin natin yung pinapipirmahan nilang formas, ay dalawang katanungan doon eh. Ang katanungan doon eh, pumapayag ba kayo dito sa dalawang katanungan? Ang unang katanungan doon ay, pumapayag ba kayong baguhin ang konstitusyon? Amyendahan. Yun ang unang katanungan. Pangalawang katanungan ay, pumapayag ba kayong ang pagbabago ng konstitusyon ay sa pamagitan ng KUNAS? Pagsabahing boto ng senador at congressman. Yun ang dalawang katanungan eh. Ay kung ako tatanungin, kung ang yung katanungan lang na isang sasagutin ko, pumapayag ako, pero hindi KUNAS. Saan ako pipirma? Wala nga pipirma. So, kalukuhan ito. O, di ba? Okay. Siyempre, di ba, binanggit na ni Kalin doon yung yung tatlong paraan ng pag-aamyenda ng konstitusyon eh. Constitutional Assembly, Constitutional Convention, at saka People's Initiative. Ngayon, kung halimbawa napirmahan ito na kanilang napunuan yung pangangailangan ng tamang dami ng nagpirma, hindi kaya nila gamitin ito para tuloy-tuloy na sila? Yung sinasabi ni Mayor Griggy na babalik pa ulit sa tao, yung mga provision na pagkakasundaw ng pagtitibayin, hindi na yun babalik eh. Gagamitin na nila ang resulta nitong pagbababirma para tuloy-tuloy na nila yung pagbabago ng konstitusyon. Yan. At may dagdag ko dyan ha. May dagdag ko, Ka Wilson, dalila. May singit ako dyan. May message si Ka Jojo Gutierrez. Medyo ito sana dapat si Mayor Griggy nito ang sasagot eh. Ito ang kanyang ang message ang comment ni Ka Jojo Gutierrez Ang worried namin dito sa San Fernando, baka isabay naman at gamitin ng mining company yung signature campaign tuso mga yan. Maging mapagmatsyag ang mga taga Sibuyan. Yun ang sinasabi natin. Posible, di ba? Ito, sabi niya, opinion ko lang yon. Pero siyempre, nangangamba ang taga Sibuyan, pirma na naman ito eh. Kasi ito masaklap, lalo na at hindi malinaw kung ano yung motibo ng pirmahang ito. Tanungin mo yung nagpapapirma. Kaya nga sabi ko, tanungin nyo yung nagpapapirma para saan yan, hindi nila masagot. Sila mismo hindi nila alam. Yun ang masaklap. Ako partner, ganito ang ko para bago sila doon. Go ahead. Yung punto ko. At i-clarify na rin, sayang wala si Mayor Griggy eh. Baka ang impression niya ay ayaw ko ng People's Initiative, no? Hindi siya nag-initiate dito. Ayoko ngang masira itong initiative, itong People's Initiative as a concept, as a principle, di ba? Kaya naisip ito. Kaya ito naisip ng mga framers ng 1987 Constitution natin, bakit naging tatlo ang mode? Ay dahil nga people empowerment nga yung Constitution natin noong 1987, di ba? Kaya nilagay itong People's Initiative. Ngayon, anong dapat nating gawin dito sa provision na ito? Dapat ito ay pagyamanin. Dapat ito ay alagaan itong konseptong ito. Kasi maganda itong magamit sa maraming bagay. Huwag nating sirain ang People's Initiative. Di ba? Kasi nga magandang batas itong People's Initiative. Kaya nga sabi ko nga kanina, kung mayroong totoong clamor, mayroong totoong pagnanais sa mga tao at gagawin nila sa pamamagitan ng People's Initiative, sasamahan ko ang mga tao. Sino ako para hindi samahan ng mga tao kung gusto nila? Pero kung ang gagawa nitong initiative nito ni hindi ko kilala, ni walang kinalaman sa kung anumang mga sila lang ang gagawa nito at may agendang pinanggagalingan, ay ibig lang sabihin noon, hindi lang yung konstitusyon ang kanilang gustong baguhin,
sisirain mismo nila yung provision, the very provision of the 1987 Constitution on People's Initiative. Yun ang una nilang wawasakin. Yeah. Sisirain nila yung konseptong yan. Napakagandang konsepto, napakademokratikong konsepto, direct democracy na konsepto, sisirain nila para lang dito sa ganitong klase ng agenda. Ay hindi konstitusyon lang ang kanilang sinira. Ang kanilang sinira mismo ay yung people. Di ba? Tinanggalan nila ng initiative. Yung people. Di ba? O di nasira yung konsepto. Pag nag-succeed itong ganitong klase ng ganitong klaseng plano, hindi lang konstitusyon ng mga nganib. Ang mga nganib mismo ay yung provision, ay yung prinsipyo mismo ng People's Initiative na sa akin ay isang napakagandang prinsipyo. At hindi ko ipagpapalit yung prinsipyo yan sa iba pang prinsipyo. And yung People's Initiative nandoon kasi yun sa sa CONCON dapat reflected din yung will ng people kasi ang CONCON as a mode is elected by the people. Bukod diyan, CONCON is a non-partisan body. Okay. Yun dapat ang pinakamaganda kasi inelect sila. So therefore, na-express na ng tao yung kanilang kapangyarihan. Di ba? Okay. Yes. Ang People's Initiative ay masisira sa pamamagitan nito. Di ba? Kaya yun, nangangamba ko na yung magandang konsepto ng People's Initiative ang unang masira bago pa mabago ang konstitusyon sa ganitong paraan. Okay, Ka-Wilson, no? So, nandito na, kapiling uli natin si Mayor Griggy. Pero bago si Mayor Griggy, bibigyan natin ng pagkakataon din si Calindon para ihayag ang kanyang pananaw tungkol doon sa ating natalakay na ito. Second round na to natin, ano? Calindon, go ahead. Oh, nawala ang naka-mute ka, Calindon, naka-mute ka. Naka-mute ka, Calindon. Paki-unmute, Calindon. Naka-mute ka eh. Kati sila na amyendahan ito. Magmula kay Ramos, after Cory, no, lahat ng presidente nag-attempt na amyendahan ito. Kay Ramos, kay Estrada, GMA, hanggang kay Duterte, hanggang ngayon na naman. Ang hindi nila sinasabi, lalo na kasi ito congressional initiative naman, hindi naman nagmula nga sa tao, hindi naman totoong people's initiative, kundi ay ang mga promotor, mga congressman. Ay, hindi nila pinapaliwanag sa taong bayan. Kagaya ni Budoy Madrona na natin, representante for the past 30 years, wala na silang sinasabi ano bang masama sa konstitusyon. Anong diferensya na aton konstitusyon? Anong dapat balhinon? Anong dapat lutukon? Anong dapat nga baguhon? Wala naman silang sinasabi. Sa tagal na panahon, hindi ko naririnig si Congressman Madrona na nagsabi, itong konstitusyon ay dipiktoso ini nga konstitusyon. Kailangan tayo ni nga baguhon. Wala naman tayong naririnig. Tapos ngayon, hindi sila magkanda o gaga sa makakalap ng pirma under the pretext of People's Initiative. Bago natin pag-usapan yung amyenda, ano yung amyenda? Kung ano-ano ng mga sistema, kikita mo, anuhin nila na very creative na yung style nila ngayon kasi malinaw talaga ito na ang una nilang hakbang, lunurin muna, pilayin ang Senado dahil ito yung sagka, ito yung obstacle sa kanilang mga balak. So pipilayin nila ang Senado para by voting jointly, wala nga, malulunod yung boto ng 24 na senador sa mahigit 200 na mga kongresista. So after that, pag natigayon so amendment process na, ano makakapigil sa Congress? Ano makakapigil sa kanila na kung ano-ano na i-introduce nila na amendment? Baka total revision pang ang gagawin nila eh. Total revision, hindi lang amendment, hindi lang piecemeal amendment. Baka yung kabuuan. Kasi unang-una, ang nakaupong presidente, Marcos ito, di ba? And the 1987 Constitution is a reaction to the martial years. Na natigayonin nga ito 1987 Constitution bilang tugon dito sa aton inabot nga sakripisyo ng pag-agwanta naton sa panahon ng martial law.
nagakuan kapag inindang pamatyagon nga mabayluhan ini para maduya na ini ang ginahambay nindang dilawan na konstitusyon. Kitang-kita na speaker mo hay Romualdez, ang imo presidente hay Marcos. Anong madangatan tayo na? Talaga ang target ni total revision na bukod lang ni siguro partial amendment. Okay. Okay, Kalindon, no? Thank you for that comment. Bibigyan din natin lang ngayon ng pagkakataon si Mayor Griggy para rin masagot ang kanyang panig, maipahayag ang kanyang panig tungkol dito sa issue na to. Para mabalansyado tayo rito. Ang hinihingi lang natin sa lahat ay healthy discussion tayo. Ang pinaka-target natin dito, makapagbigay tayo ng malinaw na mensahe sa ating mga nanonood, nakikinig ngayon, para makahanap sila ng tama na desisyon para sa umiikot na ito na pagpapirma. Anyway, may message tayo dito na nakarating na dito sa Kahijukan ang pagpapapirma. So yun. So Mayor Griggy, it's your turn. Go ahead, Mayor. Definitely. Sabi ko nga since then, 100% kong sinusuportahan itong People's Initiative na ito. At sa 3 bayan ng Kahijukan, sa 3 bayan ng Sibuyan, bukod tanging Kahijukan lang po ang nagpapapirma po ngayon ng People's Initiative through this matter. Hindi po natin itinatago yan. At pinaliwanag po natin ng mabuti yan sa mga tao, sa mga barangay officials. Ang problema po kasi sa issue na ito, nakakalimutan natin yung purpose. Bakit kailangan amyendahan ang Constitution? Nagiging personality-based na tayo. Bakit si ganito? Bakit si ganito? Bakit si ganito? Nakakalimutan natin, lahat naman tayo nag-agree. Kailangan amyendahan ang Constitution. Ang tanong, kailan? Kailan natin amyendahan itong Constitution na ito? Nagkataon na ito ay may mga movement sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon. Bakit hindi natin ito suportahan? No? Yung sinasabi ni Kajon kanina, no? We need to check the Constitution. No? Yung sabi niya, sigurado ba tayong babalik tayo? Ganyan pag hindi ka nagbabasa ng Constitution. Kailangan mong balakan yung Constitution. Pagkatapos mabiyagdan ng batas, may plebisito ba? Parang ordinansa yan. Bago mo baguhin, bago mo maipasa, meron tayong public hearing na sinasabi. Mabigyan ng pagkakataon yung mga tao magkomento, naputol si walang audio si Mayor Griggy. Paul, nawala audio ni Mayor Griggy. Nawala audio. Paul, paki-check. Nawala ng boses si Mayor Griggy. Paul, paki-check. Mayor Griggy, ayun. Nawala audio mo, Mayor Griggy, nawala audio. Paul, paki-check lang. Paki-check ang audio ni Mayor Griggy. Nawala eh. So anyway, mayroon tayo ditong maisingit ko muna to. Mayroon dito tayong anonymous na tanong. Bakit LGU ang nangunguna na magpapirma? Bakit barangay officials? Trabaho ba yan ng LGU at ng barangay officials? Okay, sino ang sasagot nito? Siguro si Mayor Griggy sana, kaya lang ay nawala audio eh. Mayor, ayun. Balikan ko muna si Mayor Griggy. Nawala siya eh. Partner, ikaw muna tapos si Kalindon mamaya at si Kajon ang sasagot. Bakit mga LGU ang dumadali nitong papirma na to? Partner, ikaw muna. Nakamute ka. Wait, partner. Yun nga ang sinasabi ko, partner eh. Bukod sa yung enabling law para dito sa People's Initiative ay under contest pa, no? At may mga decision nga dito ang Supreme Court. Mismo sa akin yung definition ng People's Initiative, how it is being conducted, dahil walang malinaw na paraan para ito gawin, cut ang audio. Tama. Oh. Nakat daw ang audio ni Mayor. Kaya nga. Pero naririnig mo pa kami, Mayor. Oo, pinacheck ko Mayor kay Paul. Pinapacheck kay Paul. Oo. Minisid ko si Paul. Noted, Mayor. Noted.
Go ahead, partner. Oo, sige. Yun nga, parang undefined pa talaga ito. Paano mo i-define ang People's Initiative? Pwede namang sabihin kasi na bakit ba yung mga barangay officials ba ay hindi people? Ang congressman ba ay hindi people? Pwede pa rin eh, di ba? Pero sa mode of, di ba, paulit-ulit kong binabanggit dito, sa mode of amending the Constitution, ginawa nga siyang tatlo eh. Di ba? May dalawang paraan para sa Kongreso. May isang paraan para sa Kongreso. May isang paraan para sa CONCON at mayroong isang paraan para sa People's Initiative. So, defined yung CONCON dahil i-elect, di ba? Non-partisan body, i-elect yun. Defined din yung CONAS. Ang pinagtatalunan na lang ngayon ay boboto ba ng magkahiwalay o isa na lang ang Kongreso. Yun ang pinagtatalunan diyan sa mode na yan. Ngayon, dito sa People's Initiative, ang qualification lang na nakalagay diyan, kailangang registered voter na nakapirma sa ganitong klase ng petisyon. Ngayon, ang tanong, saan galing ang petisyon? Galing ba ito sa totoong clamor? Galing ba ito sa totoong ano? Yun ang malabo dito sa initiative na ito. Ngayon, kung ito ay congressional initiative o initiative ito ni speaker o initiative ito ni Numan, ay tawagin natin ulit as call spade a spade. Di ba? Huwag natin siyang tawagin ng iba. Kung People's Initiative yan, di tawagin natin People's Initiative. Di ba? Pero kung pinapirma lang sila, People's Initiative ba yun? Pinapirma lang sila ng ano, ng walang... At may kasamang bayad. May bayad pa, may kasamang walang malinaw na kampanya, okay? Ngayon, anong mga babaguhin sa konstitusyon? Yun yung pinakamalaking tanong. Eh syempre, ang daming pwedeng baguhin sa konstitusyon. Kahit ako, mayroon akong pwedeng i-propose na dapat baguhin sa konstitusyon yun eh. Ipagbawal ang dynasty, nakalagay sa konstitusyon, eh klaruhin natin sa konstitusyon na bawal talaga ang dynasty. Di ba? Hindi ano yan eh. Di ba? Gusto ko ilagay sa konstitusyon, mag-impose ng wealth tax. No, sa lahat ng mga mayayaman ay iba ang buwis talaga ng mayayaman kaysa sa mga ordinaryong mahihirap. Ilagay na natin sa konstitusyon 'yun para malinaw, di ba? Pero sa akin, 'yun ba ay ngayon mo gagawin? 'Yun ba ay ngayon mo ano? Tapos economic provision. Ano pa bang gusto nating buksan sa ekonomiya ng Pilipinas? Okay. Meron pa bang kulang at sarado na parte ng ekonomiya sa Pilipinas? Yan, mamaya. Badadaanan ulit natin mamaya. Bigyan natin muna ng pagkataon si Kalindon. Ang tanong natin dito kasi, bakit kailangan ang mga LGU at barangay official, municipal at barangay official ang mag-initiate nitong People's Initiative na to, ang magpapapirma? Para hindi gano'ng masakit yung nagpapapirma ng petition. Kalindon, web. Bago si Mayor Grige at saka si Kajun. Ano pong tanong mo, Kawe? Mayroong anonymous na nagtanong sa atin, nagpadala ng message, bakit mga mayor at mga barangay officials ang nag-i-initiate nitong People's Initiative? Yun ang tanong. Siyempre may mando yan sa taas. At alam naman natin kung sino ang sinusunod nila dito, sino ang diprimero ninda nga amo sa Romblon. Kailangan pa ba na? Kailangan pa ba inimuray sila? So kas may ginasunod sinda. Lilinawin lang natin. Iba ay nag-chat sa akon. Pero nag-chat kahapon na ayaw niya. Pero ngayon napilitan na siya eh. Ibig sabihin, may malaking impluwensya na hindi siya nakapaindi. Anyway, ito nationwide ito, no? Lilinawin lang natin sa ating manonood. Hindi lang naman ito dito sa atin sa Romblon. Nationwide ito. Para lang maging balanse tayo, no? Baka isipin nila na sinisingle out lang natin yung Romblon. Ito ay nationwide ito. At tama yung sinasabi ni Kalindon dahil marami rin akong na-receive kahapon pa na text message. Tinanong ko isang kagawad mismo, no? Ang sabi ko sa kagawad na yon, saan ang galing yung form ninyo? Galing dahil daw kay congressman. So nandito sa akin, nakasave naman lahat sa akin yan. Yung initiative. Kaya sabi niya, hindi nga ako kumuha ng form. Kasi nga ayaw ko. So, isa ibig sabihin. So, yon, another tanong. Itatanong din natin kay Mayor Grige. Kung okay na ang audio ni Mayor Grige, no? Bakit mga mayor at barangay official, as per anonymous, Mayor, anonymous na message na pinadala sa atin, nag-text sa atin, bakit ang mga mayor at barangay official ang nag-i-initiate nitong People's Initiative? Mayor Grige, reaction. Sa akin po, it's a matter of personal conviction. Okay. Naniniwala ako na kung may makikinabang dito sa pag-amenda ng Constitution, numero 1 ito sa mga laylayan tulad ng mga kabaranggayan, malalayong munisipyo at di kanilang probinsya. Ito yung pagkakataon na lahat ng pagbabago
ng gusto ng mga kabarangayam ng mga munisipyo maisama sa pagbabago ng konstitusyon. At yun ang pinapaliwanag ko sa aking mga opisyales at sa mga taong bayan na pinapapirmahan ko. Kung titingnan natin yung 1987 Constitution, masyadong nakasentro ang kapangyarihan sa national government. Kaya nga, ayaw halos ng mga senador makalusot ito Kasi ayaw nila merong maging kahati sa poder, sa kapangyarihan at sa mga pondo na meron tayo. Kung titingnan natin yung 1987 Constitution, napaka-disadvantageous sa mga LGUs, lalong-lalo na sa mga maliliit na kabaranggayan. Dito walang involved na pera. Sinasabi ko sa mga barangay officials ko, kung ayaw nilang pumirma, huwag niyong papirmahin. Kung ayaw niyo magpapirma, huwag kayong magpapirma. Pero ginagawa natin ito sapagkat kung babaguhin ang konstitusyon, may pagkakataon tayo na maisalang ang mga gusto natin. Siyempre, yung pag-shift ng presidential type of government into federal system of government na alam naman natin ang makikinabang niyan ang mga maliliit na probinsya, bayan tulad ng Romblon, Quezon at ang aking mga kabaranggayan. So ako po, vocal po ako in supporting that matter. Wala akong pakialam sa mga personalities behind, kung ano ang mga problema kabilaan. Naniniwala ako sa sistema at sa pagkakataon nito. Sabi ko nga sa sarili ko, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ngayon na ako ang mayor at nabigyan ng pagkakataong isulong ito, gagawin ko ang aking share or part kung sakali maipasa ito. Believe me or not, this will be our last chance to change the Constitution. This is our last chance. Mabuti at maraming movement. Sino si Attorney Anthony Abad? Matagal na pong sinusulong ni Attorney Anthony Abad itong mga ganitong People's Initiative, pero hindi po may pasa-pasa. Kasi nga po, walang sumusuporta at walang tumutulong. Maisingit ko lang, it doesn't mean na People's Initiative, tao lang mismo ang pupunta sa COMELEC at magpa-file. People's Initiative is like a class suit. You have the same intent, the same intention, the same purpose, the same interest. Hindi ibig sabihin pag sinabi mong People's Initiative, si Juan, si Pedro, si Marco, iisa-isa sila pupunta doon sa COMELEC para mag-file. Somebody must live and explain to them. Ang importante, hindi ito pilitan. Ipinapaliwanag sa kanila na mabuti. Ito po ang dahilan bakit kailangan natin itong pirmahan. Pwede po kayong pumirma at hindi. Remember, baka nakakalimutan natin, we are just getting 12% of the 3%. That's the ruling through People's Initiative. 12% of the total registered voters sa COMELEC all over the Philippines and 3% in every legislative district. That is the concept of the People's Initiative. It doesn't mean na si Anthony Abad ang nagpapirma, hindi na siya nagre-represent ng mga tao. It doesn't mean na si Leni Robredo nagpapapirma dito, hindi na siya nagre-represent sa mga tao. Ang sabi sa batas, ang People's Initiative is not even 50%. We're just talking na 12% of the 3%. We're not talking about 50% of each legislative district or the whole voting population of the Philippines. Again, no matter what, o sino man ang nagre-represent dito, basta may common goal, common purpose, yun lang naman ang importante. Sa class suit, ito ang importante sa People's Initiative. Pare-pareho tayong intention na baguhin yung Constitution, baguhin ang provision na ito. Inuulit ko, yung nakalagay po sa papel, yung provision ng Article 17, Section 1, ang ating gustong baguhin. At kung sakali man na babaguhin ang Constitution, inuulit-ulit ko po, babalik po ito sa plebisito tulad na nangyari noong 1987 Constitution at ng 1973 Constitution. We need to look back our history kung paano naipasa ang dalawang Constitution na ito. Okay. Reaction, kasama John. Ikaw muna, hihingi ako ng reaction sa sinabi ni Mayor Griggy. Nakamute ka. Nakamute. Magandang gabi muli sa lahat. Yeah. Yung unang-una ay ang tanong ko nga bakit
yung mga mayors at mga barangay captains ang nag-initiate nitong pagpapapirma. With my apology to Mayor Quigge, ay sinasabi kasi ni Congressman Edsel Lagman na binigyan na ng pera ito para pambayad doon sa pipirma. Nakita naman natin, nagbabayad ng 100 pesos para lang pumirma yung mga tao. Kung wala ba itong bayad na 100 pesos, pipirma ba ang mga tao dito? Yun ang tanong ko. Po, wala. Kahit tanungin niyo po yung mga tao ko rito, walang namabayad ng 100 po rito. Wala pong pilitan po rito. Pangalawa, with my apology to Mayor Quigge, doon maraming naglalabi na baguhin ng konstitusyon na ang tinutukoy nila ay yung provision sa economic provision ng saligang batas. Na ito daw ang pumipigil para yung mga investor, foreign investor, ay mag-invest sa Pilipinas. Pero sa aking pananaliksik, mayroon ng mga batas na ginawa ulit, yung Public Service Act, Foreign Investment Act at Retail Liberalization Act, para yung economic provision ay magawa ng paraan kung paano magre-relax ito. Ngayon, ang tanong ko diyan kung sakasakali na ito ay makarating nga sa Senado at Kongreso itong mga pinapipirmahang mga papels. Ayun nga, sabi ko kanina, hindi kaya ito gamitin nila para mag-concentrate na lang sa kanila ang kapangyarihan na magbago ng konstitusyon? At kung ito may mababago ang konstitusyon at tayo'y maghahabol, bakit hindi nyo ibinabalik sa tao? Ay baka sabihin na lang, mutan academic na yan, dahil kayo ay nagpirma dyan. Yun lang naman ang mga katanungan ko. Okay. Kung sakali po mangyari yun po, Kajun, pwede tayo mag-fight sa Supreme Court. Andyan po yung Supreme Court. Kung sakaling hindi nila sinunod yung proseso, pagbago at pag-amyenda ng konstitusyon, pwede tayong tumakbo sa Supreme Court para questionin na hindi nila sinunod po ang proseso na nakalagay po sa saligang batas. At hindi po ito sa Kongreso lang po ipa-file. Ipa-file po ito sa COMELEC. Yun po ang nangyayari po sa ating People's Initiative. Ipa-file po ang mga papel na ito sa COMELEC po para i-determine yung 12% to 3% po. Tama. Okay. So, eto para lang sa kaalaman natin mga kasama dito at mga nanonood, no? Mayroon pong nag-comment sa atin dito. May nag-message sa atin. May pera na involved, 20 million ang alok from Amy Marcos. May interview siya sa TV Patrol ngayon lang. By January 13 ang deadline ng pirmahan batay kay Amy. So yun po, no, may nagpadala po sa atin ng message niyan at may nag-message din sa atin sa ating isang account, ano? Sabi ng isa nating ni Iranes Jesus, kagawad dito ng barangay Tugdan. Kung di ako nagkakamali. Walang perang involved, idol. May mga barangay, linawin natin. May mga barangay na walang pera naman. In fairness, Pero may mga lugar na talaga may nagbibigay ng pera. So, kung dito man sa atin, ay kung wala man yan, at least well and good. Pero hindi natin pwedeng i-deny na may mga lugar na talagang may nag-aalok ng pera. So, yun ang malinaw dito. Anyway, reaction mula kay Kalindon muna bago si Wilson uli. Paikutin natin. Kalindon, reaction mo. Nakamute ka. Ano po yung Kawe? Reaction mo sa sinabi sa komento ni Mayor Quigge. Ito na walang perang involved. Ulitin ko dito sa atin sa Romblon, wala pa rin talaga tayong makikita. The mere fact na ang nag-aasikaso nitong pagpapapirma ay mga barangay officials saka mga mayors, isang indikasyon to na talagang porsigido sinda. Kag siyempre ang mga tao dahil matatanghaya na. Dapat kunta pinabayaan na lang nila. Kung tunay na People's Initiative ito, dapat hinayaan nila taong bayan talaga. Inisyatibo ng Kongreso ini. Hindi bukod ni matuod nga People's Initiative. Sa ngayon nga sindang nagapaningasog, ano pang gusto silingon ina? Ganun kasimple. Okay. So partner, Wilson. Kag ini isa pa gali Kawi no. Wait. Pila ini ka persyento? 3% kada distrito. Ay kadaliin ninda mabubuoy. Yes.
Medyo mabahoy ining aton laban nga ginatabang kay may katigayunan ini tiad ni nga ang mga si congressman hay nagapaningasog ning todo. 3% lang da sa inda distrito ang buyon. Ya pa ba 10,000 ining bubuyon diri sa Romblon? Pila ka 200,000 mahigit botos o mga 6,000. Pila lang ka libo ka boto. Kayang-kaya ni Butoy ina nga i-produce kag i-submit sa House leadership. So ang aton bangbangan ning todo, ang abangan ta ang sa mabahoy nga laban, akong dito na. O sa plebisito siguro. Ganun yan. Okay. Partner, Wilson. Reaction. Mahaba pa itong stage nitong anong ito. Madaling-madali nilang makukuha itong 3% sa mga distrito. Pero mayroon silang distritong mahihirapan sila dahil wala namang unit team na ngayon eh. Tandaan natin, madali sanang gawin yan kung buo pa yung unit team. Wala nang unit team ngayon. No? So, may break na. May open warfare nang inaabangan eh. Dito sa dalawang kampong ito. Kaya hindi madaling bagay. Pangalawa, siguradong aakyat ito sa Supreme Court. So dadaanan ulit nito kung ano man yung dinaanan nung mga unang dinaanan niya, dadaan ulit siya diyan. At dahil mayroon ng jurisprudence, so magagamit yung mga jurisprudence dati laban dito sa maling People's Initiative o kaya paggagawa nito ng walang kasi hindi naman ginawa ng Kongreso yung kanyang trabaho na baguhin yung Republic Act 6735 na sinasabi ng Supreme Court na kulang para i-initiate o i-implement ang People's Initiative. Yun ang huling desisyon ng Supreme Court hindi naman inamend ng Kongreso yung RA 6735 na dinesisyonan na ng Supreme Court. So marami pang legal questions dito. Kaya ako, ang sasabihin ko lang naman talaga dito, paulit-ulit, ay tawagin natin na let's call spade a spade. Tawagin na natin kung anong totoo. Binubola pa natin yung ating sarili kung People's Initiative ito hindi. Huwag naman nating tatawaging pato ang baka o kalabaw ang puting. Huwag nating tawaging ganon dahil naglulukohan na lang tayo dyan sa ganyan may obligasyon tayong maging makatotohanan sa mga tao. May obligasyon tayo sa Panginoon, may obligasyon tayo sa na maging totoo. Pero sa ganitong bagay, pag hindi ka naging totoo, ibig sabihin, ang motibo mo ay panloloko, di ba? Ganun yung ganun yung saan man ang galing tong inisyatibang ito. Galing ito sa itaas Hindi naman ito nang galing sa Romblon Mayor, di ba? Galing ito sa itaas, aminin na natin. Huwag na nating bulahin pa yung ating sarili, galing ito sa itaas. Unless nanggaling ito sa mina ng Sibuyan, no? Magkaroon tayo ng mina sa Sibuyan at nagkaroon ng inisyatibang mga tao na gawing ganito, hindi Hindi ito produkto ng mina, hindi ito produkto ng natural na bagay. Ito ay produkto ng kapangyarihan. Mayroong kapangyarihan sa likod nito. So tawagin na natin ganyan yan. Huwag na nating lokohin ang ating sarili. Huwag na rin nating paasahin ng mga tao na ito ay totoong inisyatiba nila. Pinapipirma na lang naman sila, di ba? Ordinaryong eleksyon sa atin, walang kampanya na walang pera. Tandaan natin yan. Barangay elections nga lang, pera pinag-uusapan, di ba? Barangay election lang yan. Di ba? Mag-e-elect ka lang ng kagawad, mag-e-elect ka lang ng kapitan, mag-e-elect ka lang ng konsihal. Katakot-takot ng pera ang pinag-uusapan kasi sa kampanya. Tapos sasabihin natin, ito walang pera sa likod. Ano ito? Biglang naging masipag ang mga tao? Biglang tinubuan ng kasipagan, biglang tinubuan ng katalinuhan ng ating mga kababayan at nag-initiative na baguhin ang ating konstitusyon. Pagpasok ng bagong taon, New Year's resolution ng mga Pilipino, mag-People's Initiative. Come on. Huwag naman nating bulahin ng mga tao, huwag nating bulahin ng mga kababayan natin na ganyan dahil hindi totoong kanilang initiative yan. Okay. Para hindi tayo lumayo doon sa dito sa paksa na to, para pasok tayo sa loob. Basahin natin yung pinapipirmahan mismo. Doon tayo mag-ikot. Para kasi ito yung pinapapirmahan At ito malinaw na walang maliligaw dito sa atin ng kwan Itong pinapipirmahan na ito, yung petition letter na ito na pinaiikot. Ito yung pinakabuod ng ating pinag-uusapan Ito ang nakalagay kasi rito, ito, kukunan natin ito ng reaksyon at isa-isa tayo magbigay ng ating reaksyon dito. Nakalagay kasi rito, we fully understand the proposition. Wala na bang nakalagay rito ng mga proposition So, unang tanong ko, tatanungin natin si Mayor Griggy, Mayor Griggy, ano masasabi mo dito sa formas na ito na pinapapirmahan? Bakit ganito yung nilalaman niya? Ano ang masasabi mo dito? Go ahead, sir.
Alam mo, napakaklaro po yung wordings at napakaklaro ang gusto baguhin dito. Ang Section 17, Section 1, Paragraph 1. Ito po ang gusto baguhin po rito. No? Hindi pa po pinag-uusapan sa People's Initiative nito kung ano po ang babaguhin mga probisyon ng ating konstitusyon. Hindi pa natin alam kung Constitutional Assembly, kung Constitutional Convention. Ang pinag-uusapan lang, kung itong papilang po ang pag-uusapan, inuulit ko po, yung Article 17 lang. Ito po yung proposition na pinag-uusapan dito. Yung Article 17 na ang gusto po natin mangyari, jointly po magbobotohan ang Senado at ang House of Representatives. Kaya po, inilalagay po ito dito at naniniwala ako na siguro dapat ito mailagay dito kasi po sa history nga po, kayo na po ang nagsabi, yung iba na siguro nadadala ng emosyon, di na alam yung sinasabi nila kanina. Kayo na rin po yung nagsabi kanina na matagal na ito ang constitutional People's Initiative, Charter Change, hindi nga po may pasa-pasa kasi pagdating po sa Senado, ayaw po nila ang Charter Change po na ito kasi ang pagkakaintindi nila, posibleng ma-dissolve ang Senado. So, hindi po natin alam yon. Hindi po natin alam kung ano ang nakapaloob sa pagbabago ng amyenda. Pero babalikan lang po natin itong papel po na pinapipirmahan natin. Pinapipirmahan po natin itong papel po na ito sapagkat gusto po natin jointly magbotohan ang mga senador at mga congressman. At kung ano man po ang babaguhin sa konstitusyon, uulit-ulitin ko po, tama po yung sabi ni S.B. Lindon, yung sa mas malaking gera po ang haharapin natin lahat. Ito po ang sinasabi natin plebiscito o ratification ng ating konstitusyon. Okay. So, ayan, no? Pero ako magbibigay lang din ako ng aking komentaryo dito, no? Pero dapat, dahil pinapipirman sana ito, nilinaw talaga ng husto, nilatag talaga, para mismo, pati yung nagpapapirma, alam niya kung ano ang sasabihin niya doon sa pipirma, doon sa mga tao, yung nagpapaikot nito ng papel na ito, dapat alam niya kung ano itong daladala niya, at para pagka may isusubo niya sa tao, siya mismo magpapaliwanag. Pero pag tinanong mo itong mga nagbibitbit ng papel na ito, wala silang masagot. Ang dami ko lang natanong. Hindi nila may mga nagsasabi sa akin po. Oo. Sa akin po, Kaawi, pinapaliwanag ko po talaga ito ng mabuti. At in fact, may 3 barangay ako bukas na bababaan para ipaliwanag sa kanila kung bakit sinusuportahan po ito ni Mayor. At tulad po ng sinasabi ko sa lahat, ang ayaw sumuporta dito, malaya pong hindi pumirma. No, lagi ko pong sinasabi yan. Ang ayaw pumirma, malayo pong hindi pumirma, at ang naniniwala po sa mitiin natin na mabago itong provision na ito para mabago ang konstitusyon at dadaan pa ng plebisito, maaari po kayong pumirma. Uulitin ko po, wala pong involved po na pera dito. Magtanong kayo sa isa-isa taga-Quezon, wala po kaming pinamimigay ni 50, 20 o 100 po dito. Kung mayroon man silang nababalitaan sa iba yon. Kung may man pinagluloko ng kanilang isipan, hindi po mula po sa amin yon, no? Hindi po yan dito. Kung ganyan po sa bayan nyo, sa bayan namin siguro, hindi po ganon. Okay. May reaksyon tayo dito galing kay Alvin Galindez, ano? Dapat kasi ang pinapipirmahan ay petition na mismo insufficient in forms and substance. Sa nakikita natin ay parang blank form lang kasi itong pinapipirmahan. Okay. Reaksyon, Kalindon. Nakamute ka. Reaksyon. Yung paulit-ulit ko lang naman sinasabi talaga na ini nga inisyatiba, mas hibuan pa'y tamis. Abir hibuan pa'y tamis, hindi ako magpasugot. Abir hibuan pa'y tamis. Okay. Kajon, reaksyon mo rin, Kajon. Bago si Kawit, nakamute ka. Gusto ko lang bigyan ng puntos yung kay Mayor Reggie na yung sinasabi niya kung ito'y makarating na sa Senado, sa Kongreso at naaprobahan nga na bumoto sila ng magkasabay, no? Assuming na bumoto na nga ng magkasabay dahil inaprobahan ito ng taong bayan, no? Ibig bang sabihin, Mayor Reggie, yung mga senador at congressman ay gagawa ulit ng panibagong plebisito na dadalhin ulit sa mga tao sa pamamagitan ng COMELEC,
pumapayag ba kayong babaguhin ang ating konstitusyon? Yes or no? Yung bang gagawin ng mga ito? Kaya magdediretso na sila mismo doon sa mga provision ng konstitusyon na dapat baguhin. At yun ang ihaharap. At yun ang ihaharap sa plebisito. Ngayon, kung sabi, ba't kayo natatakot? Ay doon lang naman sa economic provision ang gusto namin baguhin. Ay sinasabi nga ni Senator Robin Padilla na pati yung mga termino ng mga government officials ay babaguhin na yung presidente hanggang sa mga mayor. Ay paano papabor tayo dito sa People's Initiative na ito? Ay may mga hidden agenda na itong mga ito. O di ba? Okay. Bago ang reaksyon ni Mayor Griggy at ni Ka Wilson, babasahin ko lang yung comment ni Romer Herbacio, no? Ni Ka Romer. People's initiative can only be attained if the people have been educated, informed, and involved, even in a barangay consultation, to fully grasp the content and intention of the proposed amendment. If there are none, then how could the people initiate for amendment? Ayun. So thank you very much kay Ka Romer. So Mayor Griggy, bago si Ka Wilson. Reaction doon sa sinabi. Sabi ko nga, yung sinasabi ni Kajon is karaniwang tanong po yan ng mga Pilipino regarding sa term limits, sa term extension. Personally po ako sabi ko nga, hindi po ako takot sa kahit anumang eleksyon as a public official because that is only the time to validate whether you are performing officials or not, no? But anyway, sa issue na sinasabi ni Kajon, kung ito ba will involve political or governmental provisions, economic provisions, hindi pa po natin makikita ang pahina ng babaguhin. Posibleng baguhin, pero pag dumaan sa plebisito, ay pwede nyong i-oppose ito, no? Pero kung ako pong tatanungin nyo, payag na payag po ako magka-election sa 2025. Kasi this is my first term at doon ko malalaman kung ako ba ay naging effective na mayor sa first term ko. Kahit na bukas election na payag na ako para malaman ko ba kung talagang na-appreciate ng taong bayan yung servisyo ko sa kanila. But this is a separate aspect. Yung mga iniisip po ng mga tulad ni Kajon, naunawaan po natin yan. Pero yung mentalidad naman po, isa bagay na ito, iba po yung approach ko. Ako, ang iniisip ko, ito na yung pagkakataon na kung may gusto tayo baguhin, lalo na yung structure of government, sa federalism type of government, ito na yung pagkakataon. No? At gusto ko maging parte ng pagkakataon ito. No? So, yun lang po yung pananaw ko. Valid yung pananaw ni Kajon, no, doon sa issue na baka maapektuhan yung political provisions, pero sabi ko nga dadaan pa rin ko sa taong bayan through plebiscite, no. Kung ayaw ng taong bayan, wala tayong magagawa. We must adhere, we must support. But ang punto ko, bakit kailangan baguhin ang konstitusyon, inuulit ko, naniniwala ko ito yung pagkakataon para sa mga LGU na tulad namin na mabago at mabigyan ng importansya at mabigyan ng karagdagang kapangyarihan at makakatulong sa mga kababayan namin. Okay. Ka Wilson, reaction. Ay, yung dalawang bagay muna, no? Una, yung People's Initiative kasi as provided under the Constitution as one of the modes, kasi may tatlong modes So meaning, yung CONCON ayaw, di ba? Bakit ayaw? Walang masyadong paliwanag doon kasi yun ang pinakamaganda sana Walang masyadong paliwanag tungkol doon maliban sa wala kasing pondo. Di ba? Walang pondo para sa constituent sa Constitutional Convention. As naman laging barado sa Senado. Okay, ngayon. Ito nang biggest question ko ngayon. Sigurado ako napakagaling ang nag-isip nitong provision na ito, amending Article 17. No? Napakatalino. Bakit? Kasi nga matalino ang gumawa nito dahil alam nila na kapag nabuksan ito, tuloy-tuloy Pandora's na ito. Box. Pandora's Box. Tuloy-tuloy na ito.
Ito yung key ito yung susi kailangan pasukin yung bahay ng konstitusyon. Kaya lang nakakandado. So paano natin bubuksan? Ito ang susi, 'di ba? Kailangan nating sabihin, magpo-propose ang mga tao na dapat sa pag-amyenda ng konstitusyon, ang Kongreso ay dapat voting as one. Okay. Voting as one. Hindi ko alam kung naintindihan ito ng ordinaryong tao. Yun ang issue dito. At Okay. naintindihan ba hindi rin naintindihan malamang ng mga tao ngayon bakit hiwalay na may Senado at may Kongreso, bakit kailangang voting as one? Okay. Kaya nga umaabot ito ng Korte Suprema dahil legal question talaga ito. Ngayon, to avoid, 'di ba? To avoid legal questions, 'di ba? Ay idadaan nga sa People's Initiative para mabago yung provision na 'yon at pag nabago na yung provision na 'yon, sasabihin na ng Supreme Court ay wala na tayong magagawa kasi ay sinabi na ng mga tao pro People's Initiative. Hindi naman ordinaryong tao nag-isip nun. Political operators, legal luminaries ang nag-isip nitong provision na ito na kailangang baguhin at sigurado ako na yan ay haharapin din at questionin din ng mga legal luminaries na kontra dito sa ganitong bagay na ito. Anyway, yung pangalawa kong tanong, hindi tanong, pangalawa kong punto, before this People's Initiative, ang daming initiative, di ba? Kaya nga yung pinakamalaking tinutulak diyan dahil very controversial ang political provision at doon bumagsak si Ramos sa kanyang initiative kasi term extension ang gusto niya sa People's Initiative. Di ba? Kasi pa-end ng kanyang term. So, ganun ang nangyari. Okay? So, dito, iniiwasan na nila yung political provision. Sabi nila, hindi namin gagalawin ng political provision. Kasi economic na lamang. Oo, economic na lamang. So, maraming RBH 15, resolution of both houses panahon ni Digong at ni Gloria, RBH 8, RBH 15. So ang dami ng joint resolutions na nagko-convene ng CONAS, hindi lang matuloy talaga dahil nga ayaw ng Senado. Okay? So dahil ayaw ng Senado, sasabihin ngayon ng Kongreso, hindi. Ang paraan para mapapayag natin ang Kongreso, ang Senado, ay puwersahin natin sa pamamagitan ng People's Initiative. Naisip ba ng mga tao 'yon? Yung discarding ganon? Wala. Para masabi nating ito ay People's Initiative? Naisip ba ng mga tao yon? Ordinaryong tao? Yung pumipirma ngayon, naisip ba nila yon? Hindi nga nila alam kung anong pinipirmahan. Naisip ba nila yon? Na ang discarding ito ang pinakamagandang diskarte? Naisip ba ng mga tao yon? Yung legal mind na yan, diba, yung political content ng galaw na ito, yung political maneuver ng galaw na ito, naisip ng people? Come on, di ba? Okay. Hindi ganon, di ba? Hindi ganon ka-simple itong bagay na ito. Anyway, provisions, para mapadali, sabi nila, economic provisions ng galawin natin. Kaya lang, siyempre, ang dami na, nagtatanong ako kanina, ano pa bang pwede nating baguhin sa konstitusyon? Di ba? Ang pwede nating baguhin sa konstitusyon na prohibition against foreign investment, wala na halos. Meron na tayong 100% ownership. Ang natitira na lang sa atin sa public utilities ay kuryente, tubig. Ba? Dahil may bagong batas tayo sa Public Service Act namin, 100% ownership. Meron tayong 100 ownership sa trade liberalization as long as mayroong $2.5 million na puhunan yung foreigner. Di ba? Mayroon tayong 100% foreign-owned companies basta mag-locate ka lang sa EPSA. Ang EPSA naman ay hindi lang sa Cavite, sa Laguna, lahat ng BPOs ngayon ay dinideclare na EPSA. Therefore, pwedeng mag-operate 100% ang mga korporasyon. So ano pang issue natin? Ano pa bang hindi bukas sa atin? 'Di ba? Okay. Ang hindi na lang bukas sa atin ay foreign ownership ng mass media. 'Di ba? 'Yun na lang ang hindi bukas, educational institutions, 'di ba? Hindi pwede ang 100% ownership 'yan. Sa maraming bansa ay ganun pa rin. Sa US ay limited, hindi automatic 100% ay pwede. Sa UK, may 100% ownership sila ng ari-ari ng mga korporasyon, pero not on public utility. Lahat ng public utility sa United Kingdom hanggang ngayon remains public. Di nila binubuksan 'yon. Okay. Bakit tayo sa China lalo ay hindi ganoon? Sa Vietnam may foreign ownership din pero limitado. Di ba? So bakit bakit nasa Vietnam pumupunta ang foreign investment? Bakit sa China pumupunta ang foreign direct investment?
may iba tayong problema. Ang pinakamalaking reklamo ng mga negosyante dito sa atin, mahal, napakataas ng presyo ng kuryente at kurap ang ating gobyerno. Yang dalawang yan ang pinakamalaking bagay kung bakit ayaw pumasok ng foreign investors dito sa Pilipinas. Kurap ang gobyerno, mahal ang kuryente. Yan ang pinakamalaking problema. Okay. So, dito, no, third round tayo, ha, mga kasama. Third round tayo. Ito, tanong natin sa third round. Ang tanong na ito, sisimulan natin kay Kalindon, paikot uli, no? Ang ikatlong tanong natin, kung papayag kang baguhin ang konstitusyon, ano ang gusto mong baguhin? At ano ang gusto mong ilagay? At bakit? Okay, Kalindon, narinig mo yung tanong? Sa totoo lang, wala akong kabalak-balak o wala akong kaisip-isip na baguhin na naisin kong mabago ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Gusto kong i-paraphrase si dating Supreme Court Chief Justice taga Cebu, Hilario Davide, na this is the best constitution in the world. So, sa tingin ko sa ngayon, hindi pa talaga napapanahon na i-amenda ang ating konstitusyon. Saan ka naman nakakita ng konstitusyon na dito pa lang sa preamble, nakabutang nga daan, tukod naton ang isa ka gobyerno na puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan o libertad, pag-ibig o paghigugma, pagkapantay-pantay at kapayapaan. Mataas nga mga birtud, nga mga mayo-ayo nga mga ideya nga nakabutang di sa aton konstitusyon. Tapos ay aton inihay bag-ohon naton. Taon naton sa pangamot ng mga congressmen. Kung gusto gida talaga ninda, ipilit gid, ibutang ninda sa constitutional convention. Sige, abitistingan naton sa konron. Pero nga ipiyar naton ang aton konstitusyon sa pangamot ng mga congressman daw mahuga eh. Okay. This is the best constitution in the world, to paraphrase Chief Justice Hilario Davide. Okay. So it needs no amendment at this point in time. Okay. Si Kajon, tanungin natin ha. Tanong Kajon, kung babaguhin ang konstitusyon, ano ang gusto mong baguhin at ilagay? At bakit? Nakamute ka, nakamute. Noon pa man ang stand ko talaga ay hindi dapat baguhin itong 1987 Constitution. Alam mo kung bakit? Kasi ang nagsulat nito ay mga taong galing sa kapihan ng nagdaang rehimen. At ito yung pinakamagandang konstitusyon, sabi nga ni Kalindon, ito yung the best constitution dahil ito isinulat ng mga tao na mayroong pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Okay? So kung hindi babaguhin ang konstitusyon, sinasabi ng ilan na hindi daw asenso ang Pilipinas, mabagal pag-asenso kasi nahahadlangan ng mga provision ng konstitusyon. Pero ang masasabi ko naman ay nariyan na po ang Local Government Code of 1991, Local Republic Act 7160 na binibigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na maghabi ng kanilang mga pangarap at pag-aasenso ng kanilang komunidad. Nariyan sa kompleto na po yung Local Government of 1991, Local Government Code of 1991. Ngayon, ano ba ang dapat gawin? Ay suportahan natin itong saligang batas na ito. Kasi ang tanong ko dito, Kawe, kung ito'y babaguhin itong ating saligang batas, mapapawi ba ang mamahal na presyo ng mabilihin? Magbabago ba yung mindset ng ating mga economic managers sa importation ng mga produkto? Mawawala ba yung korupsyon sa gobyerno? Mawawala ba yung korupsyon sa Bureau of Customs? Mawawala ba yung mga iba't ibang korupsyon sa mga transaksyon sa gobyerno? Ay kung mawawala ito ay papayag ako. Pero kung wala namang gagalaw na mismo mga leader ng gobyerno at ang pangsariling kapakanan lang naman ang kanilang gagawin, ay hindi ako papayag na ito ibaguhin na. Ito na lang muna. Unahin na lang muna yung mga pangunahing problema ng ating bansa. Mamahal na bilihin, no? Nagmamahal na presyo ng gasolina, nagmamahal na mga farm inputs. Wala. Okay, Kajon. Very good. Alright. So,
ang bibigyan natin ulit ng pagkakataon din ngayon ay siyempre siguro papanghuli natin si Mayor Grigge, no? Na siyang magbigay ng kanyang talikuan dito. Si Wilson muna, kung babaguhin ang konstitusyon, ano ang gusto mong baguhin at ilagay at bakit? Partner, wait. Merong maingay partner na ano. Pero yung sige lang. Kay Kajon, pakimute muna ikaw. Baka ikaw yung maingay. Pamute mo muna. Kajon. Pamute. Hindi eh. Ayun, wala. Okay. Sige, yan. Medyo clear na. Oo. Gaya nung stated earlier, sabi ko, hindi ako sarado sa pagbabago ng konstitusyon. Ang alam ko, ang hindi na-amend ay Bible, ang Quran, hindi na-amend yan eh. Diba? Pero ang mga konstitusyon ay na-amend talaga. So, ang question na lang talagang pinag-uusapan dito ay anong i-amend, diba? At anong paliwanag. Kasi inuutos, diba? Inuutos dun sa Supreme Court decision na kailangan klaruhin yung proposition at kailangan klaruhin din ang paliwanag. Lagyan ng paliwanag kung ano yung gustong baguhin. At yun ay pinalalagay nila, sabi nila, inutusan nila ang Congress na i-amend ng Congress yung RA 6735. Yun yung batas para sa People's Initiative sa referendum, no? For national law. Tandaan natin, mga kapatid, hindi lang konstitusyon ang pwedeng i-People's Initiative. Pwede nating i-People's Initiative anumang batas. No, sinubukan namin 'yan nung nalabanan namin yung VAT noon, nag-People's Initiative kami, pero hindi namin kinaya sa sobrang bigat ng requirement, no, at pangangailangan sa pondo para magawa ito. Kaya nga imposibleng umandar ito ng smoothly nang walang pondo o walang pinanggagalingang utos ng kapangyarihan. Okay? So dahil yan ang aking paninindigan, na hindi ako sarado sa pagbabago ng konstitusyon, sasagutin ko yung tanong, anong gusto kong baguhin? Halimbawa, kung ako ay naging diktador, halimbawa, di ba? O kaya ako ay naging presidente, anong gusto kong baguhin? O ako ay naging speaker. Ako gusto kong baguhin yung ating party system. Gawin natin makatotohanan yung party system natin. No? Ipangalan natin yung ating mga partido sa kung anumang uri ang kanyang kinakatawan. So kung ang kandidato ay landlord, doon siya mag-member sa partido ng landlord. Kung ang kandidato ay mayaman, ay doon siya mag-member ng partido sa partido mayaman. Yung manggagawa, mag-member sa partido manggagawa. Diba? Kung artista ka, ay yung partido mong pwedeng salihan ay partido ng mga artista. Hindi ba pwedeng ganon? Pwede. Para klaro yung pagpipilian ng mga tao. Hindi yung lahat ng kandidato sa anumang partido ay kumakatawan sa lahat. May ganun ba? Wala namang ganun ah. Di ba? Jack of all trade ba? Ang mayaman ay kumakatawan sa interes ng mahihirap. May ganun? May landlord na kumakatawan sa interes ng magsasaka. May kapitalista na kumakatawan sa interes ng mga manggagawa. Walang ganun eh, di ba? So marami tayong, yan ay medyo joke part ko lang yan. Pero yan ay mga political reforms na hindi nangyayari kasi nga marami sa provision ng ating constitution ay unimplemented. May provision sa ating constitution ng people's participation, unimplemented yan. Article 13, kabisado ito ni Mayor Grigge dahil abogado siya. Article 13, yung state policies, full employment, di ba? Erase ang standard of living, mga unimplemented yan hanggang ngayon. Di ba? So ang dami-dami pang provision ng 1987 Constitution na hindi na ipapatupad. Kung bakit? Ay, alam natin, governance problem. Di ba? Ano pang malaking problema? Political dynasty, nasa Constitution yan. Bakit hindi ginagawa ng enabling law ng Congress? The biggest question in my life. The biggest question in my life. At sana yan ay biggest question ng lahat ng mga Pilipino. Bakit nakalagay sa Constitution, di ba, ay bawal ang political dynasty? Bakit hindi ginagawa ng enabling law yan ng Congress? Tapos ipapaubaya natin sa kanilang pagbabago sa konstitusyon ng basta-basta, no? Unelected ang mga congressman para sa baguhin ng konstitusyon, di ba? Elected sila sa maraming bagay. Marami nga diyan naboto lang dahil sa pork barrel eh. Di ba? So, yung mga bagay na ito ay kailangang maging malinaw sa mga tao kung anong kaugnayan nito sa kanilang buhay. Ulitin ko, kasabay na kumakalat itong petition na ito para sa People's Initiative, lumabas ngayong araw ang survey ng Pulse Asia, yung top national concerns, most urgent national concerns ng mga Pilipino.
Number 1, controlling inflation. Number 2, raise the take-home pay of workers. Number 3, create jobs. Tatlo pa lang yon. Wala sa listahan na urgent concern ng mga Pilipino ang charter change. Kaya ang posisyon namin ngayon sa Partido Manggagawa, chicha, hindi chacha. Okay. Ano ibig sabihin ng chicha? Pagkain, hindi chacha. Yun ang urgent concern ng mga tao. Trabaho, hindi chacha. Salita ni pinagkakaabalahan ng mga tao. Yan ang pinoproblema ng mga tao. Hindi pupusta ako 100%. Makikipagpustahan ako sa sino mang gusto makipagpustahan ngayon. Makikipagpustahan ako na wala sa kokote ng mga Pilipino ang Congress voting as one. Wala sa kokote nila yan. Tapos ipi-people's initiative mo sila sa ganyan. Sa bagay na hindi nila naintindihan. Ang naintindihan nila, wala silang trabaho. Naintindihan nila, 60 pesos na ang kilo ng bigas. Naintindihan nila, walang trabaho. Kulang ang sweldo. Diba? At korap ang gobyerno. Yan ang naintindihan ng mga tao. Hindi yung Congress voting as one. Hindi nila maintindihan yan. Hindi nila intindihan anong para saan yan. Yung ganyang bagay na yan. Yung chitsa na yun, kay Isko Moreno yun Kami nagpauso niyan, partner, sa Partido Manggagawa. Chicha, hindi chacha. Alright. Okay. So, si Mayor Grigin naman ngayon ating tatanungin. No? Kung babaguhin ang konstitusyon, ano ang gusto mong baguhin at ano ang gusto mong ilagay at bakit? Mayor, nakamute ka, Mayor. Nakamute ka. Nakamute. Okay. Alright. Na? Okay na. Sa lahat, ako lang ang may klarong sagot sa tanong. Go ahead. But anyway, bakit nga ba natin gusto baguhin ang Constitution? Una, kasi tayo na lang may pinakamatandang Constitution sa buong Asya. Pangalawa, ang Constitution nito ay 38 or 36 years old na. At ginawa ito ng post-martial law era. No? Actually, kung titingnan natin, ilang buwan lang ito, no? Ilang buwan, sabihin natin isang taon, na pinag-usapan para magkaroon ng 1987 Constitution. So babalik natin yung tanong, bakit kailangan baguhin yung Constitution? Sapagkat napapanahon na baguhin ito. Sapagkat alam naman po natin, karamihan ng mga reklamo ng ating mga kababayan umiikot sa issue ng inflation, poverty, yung job problems po natin. Ang mga bagay na ito ay pwede ma-resolve sa pagbabago ng Constitution. Kasi yung Constitution po, yung backbone ng governance po natin. Doon po naka-anchor lahat ng enabling law, local government code, SK Reform Act, mga environmental laws, lahat po yan naka-anchor sa ating Constitution. Pag sinabi po natin babago yung Constitution, hindi po natin tatanggalin lahat. Maari pong maidagdag, maari pong maitanggalin. Ito pong ibig sabihin ng pagbabago ng Constitution. No? At kung ano man po ang gusto nating mailagay at makita doon, maging malinaw. No? Maging malinaw ang pagbabago ng sistema ng gobyerno. Matagal na po natin sinusuportahan ang federalismo. From presidential system of government, let's shift into federalism system of government. Bakit federalismo? Bakit federalism? Naniniwala ako, through federalism, ang makikinabang ay ang mga maliliit na probinsya, ang mga malalayong bayan tulad ko at ang aking mga kabaranggayan, mas mabigyan ng konkretong benepisyo, fiscal autonomy, fiscal advocacy, ng may liberality at freedom sa governance. Kasi kung titingnan po natin, inuulit ko, yung system of government ngayon masyadong nakasentro sa national government ang kapangyarihan. No? And in fact, if we're trying to look, yung mga ira natin sa mga munisipyo, nagsisibabaan, yung mga ira natin, nata kung tawagin na ngayon, national tax allotment, nagsibabaan sa ating kabaranggayan, lahat po tayo nakadepende po kung ano man po ang ibinababa sa atin ng national government. Maliban po sa ating mga nata o national tax allotment, ay yung paghihingi at pagmamakawa po natin ng proyekto sa national government kung tayo po ay sakaling mababa dito. At sa pagbabago po siguro ng konstitusyon, may pag-asa. Meron pong pagkakataon na mapalakas po ang poder at jurisdiction at ang kalayaan ng pamamalakad ng mga LGUs at mga kabaranggayan. Isa po yun sa gusto po nating makita at hahanapin at titingnan po natin kung sakali pong matuloy po ang pagbabago po
ng konstitusyon ito. Siyempre, yung mga hinainang kabaranggayan na sana hindi na honoraria, baka pwede na gawin silang salary grade, baka pwede makita natin at mailagay po dun sa constitution po na yun. Bigyan ng kalayaan at karapatan ang mga LGU na mag-regulate at magbantay at mangalaga ng kanilang mga natural resources at hindi na po dadaan ito ng mga national government agencies, kundi ang may control po mismo mga LGU, pwede po natin itong makita ito doon. Kung bubuksan po natin aklat ng pagbabago, marami pong pwedeng pag-usapan. Kung maganda lang po ang intensyon, maganda po ang pag-uusapan natin. Sana ay wag lang po mabahiran ng kung ano man pong mga kontrobersya ang unang hakbang para baguhin ito. Binabago po natin, gusto po baguhin ang konstitusyon sapagkat gusto po natin makakita ng mga pagbabago rin sa ating gobyerno. Kung masaya na po ba kayo sa klase ng gobyerno, kayo na rin po nagsabi, marami tayong hinaing sa gobyerno, siguro mas mararapat na bigyan natin ng pagkakataon na silipin ang konstitusyon, ilagay po doon ang mga probisyon na mas lalo magbibigay ng kapangyarihan sa mga mamamayan, probisyon na kung saan magbabantay po sa ating mga local officials, kasama po kami doon, at mga national officials natin, pagbibigay pangil po sa ombudsman, pagbibigay pangil sa Sandigang Bayan at sa ibang ahensya para po maging accountable pa po ang ating mga public officials. Lahat po ito, pwede po nating pag-usapan pag binigyan natin ng pagkakataon, baguhin po ang konstitusyon po. So sana maraming salamat din sa mga counterparts natin, nagbigay ng kanilang saloobin at papasalamat din ako sa inyong lahat na nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag po ang bawat isa. Sinasabi ko po, lagi ko pong uulitin, gusto po nating baguhin ang konstitusyon sapagkat gusto po nating mabago ang sistema ng gobyerno para mas makita po natin na mas maunlad po ang mga kabayanan at mga kabaranggayan. So yun po yung ating punto de vista. Bakit po sinusuportahan po ni Mayor Greggy ang pagbabago po ng konstitusyon. Wala na pong ibang dahilan, kundi yun lang po ang primary na explanation ko sa aking mga officials at sa aking mga kababayan. So, okay. So, maraming salamat Mayor Greggy. Anyway, siyempre, dahil kayo nagbigay lang yung saloobin, magbibigay rin ako ng aking saloobin, siyempre. So, ito, ang masasabi ko lang dito, masasabi ko lang, lahat ng mga sinasabi natin mga kasama rito, lahat yan, may mga rason yan. Yan ay may mga dahilan. Ako, personally, ito ang aking masasabi. Papayag ako na magkaroon ng mga pagbabago sa ating saligang batas. Provided wala nang korap sa gobyerno at wala nang dinastiya. Dahil nga kung iaasa natin sa mga politiko na yan, na mga korap, hindi naman lahat ang pagbabago ng ating batas at mga dynasty ng mga politiko, wala tayong aasahan na mababago na pabor sa mga tao. Yun ang aking masasabi rito. So, lahat yan may mga dahilan kasi sabi nga ni Mayor Greggy, hindi pa natin alam kung ano ang nilalaman after na ma-approve nga itong, kung sakali matuloy itong People's Initiative at na-convene as one, as a whole, ang Senado at Kongreso. Hindi natin alam kung ano ang plano dyan So yon ang hinahanap natin sana ngayon. Dapat nakalatag yon para at least alam natin. Kumbaga may kasiguruhan tayo. Pero dahil wala pa yan, so hindi natin alam, sa madaling istorya, madilim ang ating hinaharap kung ganun ang sitwasyon. Anyway, bibigyan natin ng pagkakataon na magbigay ng kanilang huling pananalita, mensahe sa ating mga kababayan. Ito ating mga kasama. Uunahin ko si Kalindon. Partner, Kalindon, ang iyong mensahe sa ating mga kababayan bago tayo magtapos. Wait, naka-mute ikaw. Liwatan ko lang gid ang akong panawagan nga kita hindi magpadalos-dalos sa pagpirma ng kung ano man nga papel nga ginadawat sa aton nga ginabangdanan hay baguhon, irebisar o balhinon ang mga provisionis na aton konstitusyon. Estudyuhan ta maayo. Yada ko ga tudlo sa indo nga trangkahan indo ang indo tagipusoon, ang indo paino-ino sa
aminda ng aton constitution kay maabot gid siguro na ang tiyempo nga kailangan na gid naton nga magbaylo. Pero sa niyan hay may mga mas mabahoy kita nga mga problema nga imong dapat tawan naton ni prioridad. Nalilito kita sa aton mga prioridad. Nga nihay ginaliwat-liwat ko gid sa indo nga magdahan gid kita sa pagpirma. Kung pwede gid nga ni hambay ko nga ni kayo na sa Facebook hay para sa nang nagakaruling paliwat-liwat lang hambay na lang nito patawad ko sa masunod na ugaling. Wala naman kasi manwa ko. Okay. So, Mayor Griggy, ikaw na para paikot na ulit tayo ang iyong mensahe sa ating mga kababayan. Opo. Una muna sa lahat, nagpapasalamat din ako sa inyo. Nabigyan po natin ng pagkakataon mapag-usapan ito. Naubos ko yata yung pirmahan ko na ganyan kakapal habang nakikinig po ako sa mga kasama po natin. Pero ganun pa man, magiging patuloy ko pong hinihimok yung mga kababayan natin. Wala pong masama magtanong, wala pong masama pong basahin, at wala pong masama magtanong-tanong po kung ano po ba yung dahilan. Wala po tayong tinatago rito. Siguro yung mga kapwa ko mayors, pareho din po ang pagkakaintindi namin sa sitwasyon. Ang tanging hangad lang po namin pare-pareho, mapalakas po ang mga local government units, mabigyan po ng importansya ang ating kabaranggayan. At sana po, bigyan po natin ng pagkakataon po, wag pong mangamba, wala pong nakatagong ibang dahilan po rito. Ang tanging gusto lang po namin ay mabuksan ang pagkakataon na pag-usapan ang pagbabago ng konstitusyon. At kung may pagdadalawang isip po kayo, pwede po kayo magtanong-tanong. At kung regarding naman po sa pagpapalit po ng konstitusyon, lagi ko pong sinasabi, dadaan pa po ito ng plebisito. At doon po natin mas magiging malinaw at mabibigyan ng karapatan ang bawat isa po magdesisyon kung papayag po ba sila baguhin ang konstitusyon o hindi. Kayo na po makakapagsabi kung masaya po kayo sa sitwasyon niyo ngayon, masaya po kayo sa sistema ng gobyerno ngayon na lahat po halos ay hinihingi po natin sa national government. Nasa sa inyo, nasa kamay niyo po ang mga desisyon. Pero kung pagod na po kayong humingi ng kung ano man pong programa sa mga national government natin o ang nais po natin ipaabot, kung gusto po natin mas maging matibay pa po ang ating mga lokal na pamalaan at ang ating mga kabaranggayan, bakit hindi po nating subukan pag-usapan at upuan ang posibilidad ng pagbubukas po ng pagbabago ng ating konstitusyon. Inuulit ko po, wala po tayong itinatago po rito. Lahat po ay pwedeng magtanong at binibigyan po natin, wala pong pilitan ito. Ang gusto pong pumirma, pwede pong pumirma. Ang naniniwala, may parehong paniniwala po sa atin. At wala pong involved na pera. No? Wala pong involved na pera tayong binibigay para sa tao, para pumirma. Pag binigyan po kayo ng pera para po kapalit ng inyong perma, huwag po kayong pumirma. No? Huwag po kayong pumirma. So kung pareho po tayo ng mitiin, pareho po tayo ng pagkakaintindi sa sitwasyon kung bakit kailangan po natin baguhin po yung konstitusyon, tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami sapagkat minsan lang po ang pagkakataong itong dumating. This is our last chance, I'm telling you, to change the constitution. It's now or never. Thank you very much. Okay, so maraming salamat Mayor Grig sa inyong oras. Si Kajon, nasana si Kajon? Nawawala. Kajon, ikaw muna. Magbigay lang iyong huling mensahe sa ating mga kababayan. Ako'y nag-aalala. At ako'y natatakot na mabuksan itong 1987 Constitution. Alam mo kung bakit? Kung ito ba, ang tanong ko lang dito kung ito ba ay nabago? Ay, hindi naman nagbabago rin yung pag-alala ko. Kung ito ba ay nabago ang Constitution, magmumura ba ang mga bilihin? Titigil ba ang importasyon ng pangunahing mga pagkain ng bansa? Titigil ba ang importasyon ng bigas? Titigil ba ang importasyon ng mga karne, sibuyas, bawang? At mawawala ba ang korupsyon sa gobyerno? Mawawala ba yung SOP sa mga projects ng gobyerno, mga commissions? Mawawala ba ito kung nabago ang konstitusyon? Ay kung nabago ang konstitusyon at narito pa rin ang mga kulturang ito, ay walang kwenta yung konstitusyon. Huwag nang galawin yung konstitusyon. Yan lang ang opinion ko mga kababayan.
Okay, maraming salamat, Kadyon. Ayun, partner, Ka-Wilson, mukhang ikaw ang magsasara. Mabigat na trabaho yun, partner. Oo nga. Parang ako, parang bigyan natin ng pagpipilian ng mga tao. Ako papipiliin ko ang mga tao, anong gusto nyong ipatupad at gawing makatotohanan sa Constitution. Article 13 or Article 17. Kasi Article 17 yung People's Initiative no? Unimplemented din yun, no? Pero mayroong Article 13, kung mayroon mang artikulo ang ating konstitusyon na hindi na ipapatupad ng tama, hindi na ipapatupad ng makatotohanan, ito yung Article 13, yung Social Justice and Human Rights Provision. Marami diyan hindi na-realize. Pawang aspiration pa rin hanggang ngayon yang Article 13 na yan. Okay. So, pero tingin ko, hindi naman may disagreement siguro ako dun sa binanggit ni Mayor na it may be the last chance. Sa akin, walang last chance dito sa pagbabago ng Constitution. It will come. It will come later. It will come. Pero pwede ngang mangyari ito. Pero siyempre, mangyayari ito nang nagulat ka. Ibang bagay. May sariling paliwanag yun kung nangyari ito nang nagulat ka lang. Di ba? Pero itong bagay na ito, narinig ko yung paliwanag, medyo napapagod na ako dito, partner, mga kababayan, mga kasimanwa. Medyo napapagod na ako dito sa isyong ito. Tumanda na ako dito sa diskurso dito sa isyong ito. Pinakahuli dito ay yung panahon ni Duterte, di ba? Sa proposal na nabanggit kasi ni Mayor Greggy yung federalism. Mismo hindi lang kami nakikipagdiskurso ng hindi namin to pinag-aralan namin ng federalism. Including halimbawang ipatupad ito ay ano ang mangyayari sa mga probinsya kasi yung sinasabing ni Mayor Greggy na makikinabang ang mga probinsya. Ginawa namin ng study yan, no? Institute for Popular Democracy. Tiningnan namin yung fiscal condition ng lahat ng regions. Ang panalo sa federalism ay hindi yung mahihirap na probinsya. Ano? As far as fiscal condition is concerned, fiscal situation is concerned. Ang panalo ay NCR, Central Luzon, Southern Tagalog, at Cebu, Calabarzon area. The rest, mamomroblema financially dahil nga yung allocation doon magmumula sa equalization fund ay malaki ang problema. So hindi yun yung parang hindi yun. At ito ay produkto, yung federal form of government ay produkto ng isang masusing pag-aaral ng Puno Commission. Yun naman ang kagandahan ng panahon ni Duterte, talaga siya ng komisyon para pag-aralan at i-propose ang federalism. Pero medyo nasira ang kamada nitong federalism nung mangampanya na si Mocha Uson, di ba, na Pepe Dede, di ba? Nakasira doon sa kampanyang iyon At nakasira sa kampanyang iyon dahil nakalagay doon sa transitory provision ng proposed amendment para sa federalism ay yung sitting president ay magiging transitional president for 10 years. At siya ang mag-a-appoint nung Transition Council. 10 years. Anong ibig sabihin nun? Mag-e-extend si Pangulong Duterte. So nandun ulit yung political nandun ulit yung political animal na yon doon sa proposed constitution. Laging kahit na anong gawin na itago, laging lalabas. Oo, laging may lalabas kasi nga wag nating alisin yung political motive sa any move to amend the Constitution. Hindi totoong walang political motive ang any attempt to change the Constitution. Laging meron. Kasi kung wala, papagurin ba nila sarili nila para dyan? Diba? Yes. Mas marami pa silang project na gagawin. Mas marami pa silang kalsada at bundok na bubutasin. Diba? Pag-aabalahan nila ang ganyang klase ng bagay. So, mayroong political motivation behind any attempt to change the Constitution. So anyway, sige lang, nandyan lang yan. So maglalabanan yan sa papirmahan, maglalabanan yan sa legal, aabot yan ulit sa Korte Suprema. Hindi yan uupuan basta-basta ng mga senador at pabayaan lang yung kanilang sariling republika doon sa Alam niyo yung mga senador ay tawag namin diyan ay 24 republics yan. No? Ibig sabihin, lahat yan ay naghahanda na maging umakyat pa sa kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang posisyon. So, nandun ang political motivation ng Senate kung bakit ganun. At nandyan yung political motivation ng Congress kung bakit nila gustong i-undermine ang Senate. So, mayroong power play dito. It's a political game.
Ngayon, the big term, political game, is the people involved in this political game? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ito people's political game. It's a political game by the same power na kaharap natin ngayon. Okay? So, yan lang. Yun yung kung proper perspective ang pwede nating gamitin para tingnan tong bagay na ito. At ano ang fearless na prediction ko dito? Pwede nila itong makuha kasi it's very easy. 6,000 votes for Romblon. Kay Mayor Greggy lang yun, kuha na yung 6,000 na yun eh. Kasi 6,000 lang kailangan ng Romblon para maging official yung kanyang People's Initiative. Diba? I-verify yun kung yun ay mga totoong botante. So very small, 6,000. Kayang-kaya ni Mayor Greggy yun. Ay may 17 mayors pa tayo. So hands off na ako dyan. Mananalo ang People's Initiative sa atin sa probinsya sa Romblon. Pero masaya ba mukha ko? Masaya ba mukha niyo? Masaya ba ang pakiramdam niyo? Masaya ba ang damdamin niyo kapag easily ang People's Initiative ay nanalo sa buong bansa? Magse-celebrate ba na parang nag-celebrate ng New Year ang mga Pilipino dahil kasi dapat i-celebrate 'yun, di ba? Dapat tayo magpaputok. Kailangan nating mag-ingay, magpaputok dahil first time in history that people power becomes real. Dahil nagtagumpay ang People's Initiative. Pero hindi ako naniniwalang gano'n ang mangyayari. Ang magse-celebrate ay doon sa batasan, ang magse-celebrate ay doon sa Malacanang, sigurado ako, walang celebration sa mga barangay. Magandang gabi po, bayan. Okay. Bago tayo magtapos, may mensahe pa rito mula kay MB Campos. Ang sabi niya, ang tanong, mawawala ba yung political dynasty kung may papatupad yung federal form of government? O yun ang kanyang pahabol at tanong. So maraming salamat sa ating mga nakasama ngayon, kay Konsyalin Don Molino ng Bayan ng Romblon, kay Mayor Greggy ng Bayan ng Kayukan. Maraming salamat sa inyo mga sir sa inyong oras. At kung may oras pa tayo, kung may mga pagkakataon pa tayo, magkaroon ulit tayo ng second round na pag-uusap para mapag-usapan natin at mailatag na gusto, makatulong tayo na may parating sa ating mga kababayan ang tunay at tama na pananaw dito, dito sa usapin na ito. So, eto sana makatulong yung ating napag-usapan at nakapagbigay tayo ng konting kaalaman sa ating mga kababayan sa ating napag-usapan ngayong gabi na to. So maraming salamat kay kasamang John Pidacan at syempre kay Wilson Fortaleza. Maraming salamat. So thank you very much sa ating lahat, lalo na po sa ating mga sumubaybay sa atin na hindi po tayo iniwan mula kanina hanggang ngayon, So tayo po ay mahigit 2 oras na naman na nag-sign papawid at maraming salamat sa inyo pong suporta. So kami po ay magpapaalam na. Asahan po ninyo, magkakaroon pa po tayo ng second round ng pag-uusap na ito. At baka mag-imbita pa tayo ng marami pang mga resource person natin para makatulong din na makapaglinaw ng usapin na ito. So maraming salamat po sa lahat na sumubaybay. Muli, ito po ang inyong lingkod, Awe Eranes, na laging nagsasabing, Diyos mabalos sa inyong gabos. Lord, kayo na po ang bahala.